Sa gabi ng pulang buwan, isang grupo ng mga tao ang naglalaban ng matindi sa isa't isa. Sandaling inakala ni Tsubaki na tuluyan na siyang nagtagumpay, pero bigla siyang inatake ng kalaban, dahilan ng kanyang pagkabigo. Sa huli, mahigpit silang nagyakapan at sabay na bumagsak. Sa ibang lugar, inaatake si Akira ng isang batang lalaki na malungkot na nagnanais na muli silang makatakbo ni Akira. Lumubog si Akira ng mas malalim sa tubig, biglang bumukas ang kanyang pulang mga mata, at agad siyang napalibutan ng makinang na pulang bolang liwanag. Sa sandaling iyon, humingi siya ng tawad sa bata, na para bang iyon na ang huli niyang mga salita. Samantala, dalawang babae ang nagtatarakan ng sandata sa isa't isa, at gaya ng plano, pareho silang natalo ng kanilang mga kalaban. Lahat saan man ay pilit na pinapatay ang isa't isa. Dalawang tao ang nag-usap tungkol sa kapalaran, at kalaunan, naglaban din sila, nagyakapan habang bumabagsak. Gayunman, noong nakaraan, tahimik at payapa ang kanilang mga buhay. Isang umaga sa Domiori Dojo, nagsasanay sina Chihiro at Kotatsu gaya ng dati sa dojo kung saan ang ama ni Kotsu ang tagapagsanay. Sa isang sandali ng pagiging pabaya, natalo si Kotsu kay Chihiro. Sinermona ni Kotsu si Chihiro dahil sa maruming paraan ng paglalaro, pero para kay Chihiro, ang tagumpay ay tagumpay, kahit ito man ay patas o hindi. At ang mga nagrereklamo tungkol sa pagkatalo ay ipinapakita lang ang kanilang pagiging hindi pahinog. Ito ang pinakapuro na diwa ng paghawak ng espada. Alam ni Chihiro ito ng mabuti. Hindi nasiyahan si Kotsu at humiling ng muling laban. Ngunit kalmado lang na umiling si Chihiro bilang pagtanggi dahil kailangan niyang maghanda ng almusal para sa lahat. Habang hinihiwa ang mga pipino, di sinasadyang naputol ni Chihiro ang kanyang kamay, ang talim ng kutsilyo ay nag-iwan ng dugong hiwa sa kanyang palad. Nang ihain ang almusal, kumain si Kotsu ng buong tuwa. Pinuri niya ang ginulong itlog ng kanyang kapatid bilang pinakamasarap sa buong mundo. Ibinahagi ni Chihiro ang resip ng luto sa kanyang nakababatang kapatid. Pero ang tanging iniintindi ni Kotsu ay ang pagkakaroon ng pagkain sa harap niya. Nang makita ito, hindi sumang-ayon si Chihiro, pakiramdam niya ay hindi makakaraos ang walang kwentang kapatid na ito kung wala siya. Mahigpit niyang pinaalalahanan ang kapatid na matutong magluto para sa sarili, dahil hindi siya asawa ni Kotsu at hindi siya palaging nandyan para sa kanya. Walang kamuwang-muwang na nangarap si Kotsu tungkol sa hinaharap kung saan palaging magkasama ang dalawang magkapatid, kung paano nila sabay na pamumunuan ang dojo, na si Chihiro ang magiging tagapagsanay at siya naman ang magiging katulong. Pagkatapos nito, sumakay sila ng tren papuntang paaralan. Sa loob ng tren, patuloy na binabanggit ni Kotsu ang tungkol sa kanilang magiging hinaharap bilang mga tagapagsanay sa dojo. Mapagkumbabang sinabi ni Chihiro na mas malakas si Kotsu kaysa sa kanya. Pero sa totoo lang, hindi pa kailanman natalo ni Kotsu si Chihiro. Sa katunayan, balak na talagang umalis ni Chihiro sa kanilang tahanan. Inampon siya ng ama ni Kotsu mula pagkabata, pinalaki siya, at pinag-aral pa sa universidad. Pero plano pa rin niyang umalis, kahit hindi niya masabi sa kanyang kapatid ang dahilan. Hindi pa siya ganap na nakakapagpasya, kaya hiniling niya sa kanyang kapatid na itago muna iyon bilang lihim. Nag-aalala si Kotsu sa magiging kinabukasan ng dojo kung sakaling umalis si Chihiro. Ngayong araw sa paaralan ay isang mapayapang umaga, at masiglang pinag-usapan ng kanilang kaibigan ang almusal habang wala silang unang klase. Bigla, isang kakaibang tunog ng frequency ang narinig. Kahit takpan nila ang kanilang mga tainga, hindi pa rin iyon napigilan. Nanghina ang lahat at nawalan ng malay, at tanging si Chihiro lamang ang nanatiling may ulirat. Binuhat niya si Kotsu, pinapaalalahan ng manatiling matatag. Pagkatapos, biglang kumalat ang pulang hamog na may dalang lason at binalot ang lahat ng bagay. Sa puntong ito, nawalan na rin ang malay si Chihiro. Naglahong lahat sa loob ng hamog, tanging mga damit na lang ang naiwan. Sa ibang dimensyon, nakilala ni Chihiro ang isang babaeng may blonding buhok na nakasuot ng Lolita fashion. Sinabi ng babae na ang lahat ng nakikita nila ay isa lamang nilikhang dimensyon, at ang lahat ng nasa loob nito ay mawawala rin sa kalaunan, walang maiiwang bakas kapag tuluyang naglaho ang walang laman na mundong ito. Dahil sa talinong 200, mabilis na nakasabay si Chihiro sa usapan, at naintindihan niyang lahat ay isang panaginip lang. Inanyayahan siya ng babae na pag-usapan ang kapalaran. Ramdam ni Chihiro na pilit at walang saysay ang mga salita ng babae. Patuloy na nagsalita ang babae tungkol sa kapangyarihang nakakulong pa rin sa loob niya, na parang isang haring nakatanikala sa ilalim ng puno ng cherry blossom, at kung paano pinag-aralan ng mga tao ang paghahanap ng sagot ngunit nabigo. Sa puntong ito, tuluyan ang hindi maintindihan ni Chihiro kung ano ang sinasabi ng babae, o kung sino talaga siya. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang Dux, at ipinangako niyang muli silang magkikita sa mundong ito. Nagising si Chihiro sa ospital ng universidad. Pinalilibutan siya ng mga doktor at mga nurse, at ipinaalam nila sa kanya na siya ang huling nagkamalay. Habang ang iba ay nagising matapos ang isang linggo, siya lamang ang umabot ng 5 buwan bago muling dumilat ang mga mata.
Mas nakakatakot pa, lahat ay nagpanaginip ng eksaktong parehong panaginip tulad niya. Sa labas, labis na nagdurusa ang Tokyo sa isang malaking sakuna. Tumubo ang higanteng mga puno sa lahat ng dako, at ganap ng binalot ng pulang hamog ang lungsod. Tinawag ito ng doktor na dakilang pangyayaring walang malay. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa loob ng linggong iyon habang walang malay ang lahat. Nang marinig ni Kotsu na nagising na siya, dali-dali itong tumakbo pa uwi habang tumutulo ang luha. Pagkalabas pa lang nila ng ospital, nilapitan agad siya ng dalawang mamamahayag dahil siya ang huling taong nagising. Sa daan pa uwi, nakaramdam si Chihiro ng matinding sakit ng ulo at bahagyang nakatulog. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang ama ni Kotsu na nakahandusay sa lawa ng dugo habang nakatayo siya mismo sa harap nito. Tinusok ng matutulis na spike ang kamay ng ama, dahilan ng malakas nitong sigaw ng paghihirap. Nagising siya ng bigla at nakabalik na sila sa dojo. Biglang muling umalingaw-ngaw ang kakaibang tunog. Ito ay sanhi ng isang lalaki at isang babae. Pagdaka, isang napakalakas na pagsabog ang nagpaguho sa buong dojo. Isang halimaw ang lumitaw at sa kanilang pagkabigla, ito ay ang ama ni Kotsu. Sumugod ang halimaw upang hiwain si Chihiro, ngunit nagawa niyang umiwas. Inabot ni Kotsu sa kanya ang isang tungkod. Gamit ang kanyang sinanay na kakayahan, sumugod si Chihiro. Ngunit hindi niya magawang umatake dahil paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga alaala ng kanyang guro. Ang pag-aatubiling ito ang nagbigay daan sa halimaw na hiwain ang kanyang balikat. Bumulwak ang sariwang dugo sa paligid. Sa sandaling malapit na siyang mamatay, biglang sumabog ang nakatagong kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Agad na gumaling ang kanyang sugat. Namula ang kanyang mga mata, at ang dugo ay tumigas bilang matutulis na spike na nakapaligid sa kanyang katawan, na animoy kopya ng Tokyo Ghoul. Sa isang iglap, ginamit niya ang panloob na enerhiya upang basagin ang espada ng halimaw at putulin ang kamay nito. Muling sumugod ang halimaw, ngunit nahati ito sa dalawa ni Chihiro. Nang makita yon, malinaw na ipinakita ng babaeng nakamasid ang kanyang pagkadismaya. Nakita ng babae na nagising na si Chihiro, bagay na makakaperwisyo sa kanya sa hinaharap. Matapos ang matinding laban, bumagsak ang halimaw, ngunit nang mawala ang liwanag, nagulat si Chihiro nang makita na ang nilalang ay ang kanyang ampon na ama. Hindi siya makapaniwala sa nakikita, labis na naguluhan at nawalan ng kontrol, pinaparusahan ang sarili dahil sa matagal na galit na kinikimkim niya rito, ngunit siya mismo ang pumatay sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, lumitaw si Aiko at marahang pinawi ang kanyang sakit. Tuluyan nang bumagsak si Chihiro. Habang si Kotsu naman ay labis na naguguluhan na hindi na niya matukoy kung alin ang realidad, sinabi ni Aiko sa kanilang huwag munang magsalita, at siya na ang magpapaliwanag ng lahat. Mabilis na dumating ang mga pulis sa lugar, kasama ang isang babaeng opisyal at ang kanyang mga kasamahan upang magsagawa ng investigasyon, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakaintindi kung ano ang totoong nangyari. Nang tanungin nila si Aiko, sinabi niyang kaklase siya ng dalawang magkapatid at nagkataon lamang ang kanyang presensya roon. Napagpasyahan ng mga pulis na nawawala ang ama ni Kotsu at itinuring itong isa na namang misteryosong pagkawala tulad ng marami pang kaso kamakailan. Pagkatapos ng dakilang pagkawala ng malay, 10,000 tao na ang naglaho. Kumalat ang mga chismis na ang mga nawawala ay naging pulang hamog o mga halimaw na uhaw sa dugo, na tila walang katuturan ngunit nagtanim ng pagdududa sa isipan ng lahat. Habang iniuwi si Chihiro, hinarap ni Kotsu ang babae, iniisip pa rin niyang panaginip lang ang lahat. Pinayuhan siya ni Aiko na tanggapin ang mapait na katotohanan at unawain kung bakit naging ganoon ang kanyang ama. Naniniwala siyang nabago ito at pinaghihinalaan niyang nakita nito ang isang lalaking nakasuot ng asul na coat at may salamin. Naalala ni Kotsu ang taong iyon, ngunit hindi niya maunawaan kung bakit nito gagawin iyon dahil wala naman silang alitan. Nang bahagyang gumalaw si Chihiro, inutusan ni Aiko si Kotsu na manahimik, sinabing ipapaliwanag niya ang lahat mamaya at tiyak na gugustuhin din ng kanyang guro, si Chihiro, na malaman ang lahat. Muli na namang nalubog si Chihiro sa isang guni-guni. Sa loob nito, nakita niya ang isang baluktot na pulang espasyo, at nakita ang sarili niyang tinatarakan ng isang taong ganap na puti, na umiiyak at tinatawag ang kanyang pangalan. Nagising siya ng bigla at nakita si Aiko sa tabi niya. Nakilala niya ito bilang isang babae mula sa kanyang klase sa seminar. Pinayuhan siya ni Aiko na magpahinga dahil labis niyang nagamit ang kanyang kapangyarihan. Nang mabanggit ang tungkol sa kapangyarihan, napagtanto niyang tuluyan nang gumaling ang kanyang mga sugat, ngunit naalala rin niyang siya mismo ang pumatay sa kanyang ampon na ama. Ipinabatid ni Aiko kay Kotsu na noon ay nagsasanay ng espada sa labas na nagising na si Chihiro. Nanatili si Aiko sa tabi nito, inaalagaan siya sa bawat detalye at maging sa pagluluto ng almusal na para bang walang nangyaring trahedya. Tinawag niya itong guro. Hindi maunawaan ni Chihiro kung bakit dahil halos hindi naman sila nag-uusap sa klase. Marami pa ring lihim na itinatago si Aiko.
hinihintay ang araw na maalala ni Chihiro ang kanyang tunay na pagkatao. Pinaalalahanan niya ang lahat na kumain ng almusal dahil hindi nila alam kung kailan muling tatama ang sakuna. Pagkatapos kumain, lumuhod si Chihiro sa harap ng silid sanayan, hindi sigurado kung mapapatawad siya ng kanyang ampon na ama. Sapagkat sa huli ang kanyang mga kamay ay nabahira ng dugo. Pagkatapos, sinamahan ni Aiko ang dalawang magkapatid papuntang paaralan. Pagdating doon, may isang taong nawala ng katinuan at inatake ang mga estudyanteng nakapaligid. Mabilis na dumating ang mga doktor at mga nurse upang mamagitan. Nakilala agad ng doktor si Chihiro, alam pa niya ang buong pangalan nito, at tila pati ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sinabi ng guro na muli niyang makikita si Chihiro sa lalong madaling panahon. Ayon sa paliwanag ni Aiko, nabuksan na ang lagusan sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga halimaw at ginagamit ng mga kalaban ang mga nabagong katawan upang makatawid, nagkakalat ng takot at pagkawasak. Ang ama ni Kotsu ay isang halimbawa nito at maswerte si Chihiro dahil pinagkalooban siya ng kapangyarihang makaligtas. Ang kanilang misyon ay lumaban at wasakin ang mga kalaban. Ngunit hindi pa rin maalis ni Chihiro ang kanyang trauma sa pagpatay sa sariling ampon na ama gamit ang kanyang mga kamay. Ipinaliwanag ni Aiko na naroon siya upang matiyak ang kaligtasan ni Chihiro. Malakas na binagsak ni Chihiro ang mesa, hinihingi ang tunay na pagkakakilanlan ni Aiko. Ngunit matatag si Aiko sa paniniwalang kilala na siya ni Chihiro. Biglang muling nagninas ang pula sa mga mata ni Chihiro, ngunit iginiit niyang maayos lang siya. Sa banyo, napaisip siya kung ano na nga ba ang nangyayari sa kanya. Pagdaka, muling narinig ang kakaibang tunog at sa pagkakataong ito ay dulot ng isang babae. Nakita siya ni Chihiro at agad niya itong sinundan. Parang sinasadya nitong akitin siya. Nang mapansin ni Aiko at Kotsu na matagal na si Chihiro sa loob ng banyo, nagpasya silang hanapin siya. Ang kanilang mga kinakabahang kilos ay napansin ng isang mamamahayag. Hinabol ni Chihiro ang babae hanggang sa main hall, kung saan niya nakasalubong ang kanyang matalik na kaibigan. Muling tumunog ang kakaibang ingay at nawalan ng malay ang lahat. Nakatayo ang misteryosong babae sa hagdan, pinagmamasdan ang lahat ng nagaganap. Sinabi niyang sana ay namatay na lang si Chihiro. Pagkatapos ay muli niyang pinatunog ang kampana. Sa kabila ng mga sigaw ni Chihiro, unti-unting nagiging mga halimaw ang mga estudyante sa paaralan. Sumigaw siya, nakiusap na huwag sanang saktan ang lahat. Lumitaw ang lalaking madalas nakasama ng babae, at sinabi nitong lahat ng may dugong halimaw ay kailangang mamatay. Inutusan niya ang babae, si Yuri, na kumilos. Dumating sina Kotsu at Aiko sa lugar ng pangyayari. Nagpasya ang lalaki na siya na mismo ang kikilos. Pumalakpak siya ng daliri at biglang naramdaman ni Kotsu na parang sasabog ang kanyang ulo. Bumagsak siya sa sahig. Yumakat si Aiko sa mga binti ni Chihiro, nagmamakaawang alalahanin niya ang lahat at gisingin ang kanyang kapangyarihan. Upang gisingin ang dugong bayani na natutulog sa loob niya at hayaang ang kanyang lahi ang kumilos sa natitira. Patuloy pa ring hinahawakan ni Kotsu ang kanyang ulo, nagwawala sa sakit. Sumisigaw. Hindi magawa ni Chihiro. Natakot siyang baka maging halimaw din si Kotsu at maulit ang parehong trahedya. Mas pipiliin ni Chihiro na mamatay kaysa pumatay ng mga taong mahalaga sa kanya. Hindi naging halimaw si Kotsu pero sa halip ay nagising ang kanyang kapangyarihan. Nagbago siya sa anyong gul na kopya at sumugod para umatake. Direkta niyang tinarget ang lalaking may maitim na buhok na siyang nagpalit sa kanyang ama bilang isang halimaw. Lumabas na kabilang din si Kotsu sa lahi ng mga bayani. Nang makita ng lalaking may maitim na buhok ang isa pang target na dapat patayin, naisip niyang pagkakataon ito para sabay na patayin ang dalawang sagabal. Muli niyang pinatunog ang kanyang mga daliri, at mas marami pang tao ang naging mga halimaw dahil naniniwala siyang lahat ng may dugong bayani ay dapat mamatay. Nakatayo pa rin si Chihiro, ayaw muling madumihan ang kanyang mga kamay sa dugo. Pero tinamaan si Kotsu ng halimaw na pinalakas at tumilapon siya sa pader. Nagising na si Kotsu, ngunit kahit taglay niya ang dugo ng mga bayani, kulang pa rin ang kanyang lakas. Pagkakita ni Chihiro na muntik nang mamatay si Kotsu, hindi na niya kinaya na may isa na namang mahalagang tao ang mawawala sa kanya. Kaya sa sandaling iyon, biglang sumabog ang nakatagong kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan, dahilan para magising siyang muli at magbigay ng matinding hampas upang talunin ang halimaw na nagbabalak tapusin ang kanyang kapatid. Ngunit agad pagkatapos noon, nalason ang katawan ni Kotsu ng sibat ng halimaw, kumalat ang lason at naging napakahina ng kanyang buhay. Sa ganitong desperadong sitwasyon, iisa lang ang paraan para mailigtas siya. Kailangang maalala ni Kotsu at bigkasin ang tunay na pangalan ni Aiko, hindi ang huwad na pangalang ginamit niya sa buong panahon. Pinilit ni Chihiro na hukayin ang kanyang mga alaala hanggang sa lumitaw ang isang pangalan mula sa kanyang malay. Tinawag niya ang tunay na pangalan ni Aiko, Sortid. Ngumiti ng maliwanag si Sortid bilang tugon.
Agad siyang napalibutan ng liwanag na tila halo na tumulong sa kanyang magbago sa tunay niyang anyo bilang isang diwata na may gintong buhok. Sa sandaling iyon, nagbago siya, inalis ang kanyang pang-araw-araw na anyo upang maging isang tunay na tagapangalaga. Mula noon ay nagtaglay siya ng titulong Surtid, ang itinakdang magprotekta kay Chihiro at mag-alaga kay Kochu. Tinanggap niya ang misyon na pagalingin si Kochu. Sa lakas na nagising kay Chihiro, nagawa niyang tapusin ang halimaw sa isang hampas lamang. Ngunit kahit na iligtas si Kochu, sumiklab sa loob ni Chihiro ang matinding paghihirap dahil muli na naman niyang napatay ang isang halimaw. Sa kaloob-looban niya, alam pa rin ni Chihiro na bago pa ito naging halimaw, isa itong tao, isang normal na estudyante, katulad niya. Ang kaisipang iyon ang nagdulot sa kanya ng halos mawalan ng kontrol, habang patuloy na bumigat ang konsensya at nababalot ng dugo ang kanyang mga kamay. Pinasigla siya ni Surtid, sinasabing iyon lamang ang tanging paraan, ngunit tuluyang nabaliw si Chihiro dahil hindi na niya kayang gamiting dahilan ang pagpatay ng mga inosenteng tao. Nauunawaan ni Surtid ang kanyang damdamin, ngunit kapag ang isang tao ay naging halimaw na, wala nang balikan. Mula sa di kalayuan, dumating ang mamamahayag upang maghanap ng balita. Tinanong niya si Chihiro tungkol sa pagpatay sa kanyang amang ampon at agad niya itong tinawag na mamamatay tao. Magiging mainit itong balita sa unang pahina. Biglang lumitaw mula sa likuran ang lalaking may maitim na buhok kasama si Yuri upang manggulo. Kaya niyang magbato ng walang katapusang orasyon ng pagpapatawag ng mga halimaw, basta may mga tao pang nag-aaktibo ng tarangkahan. Naniniwala siyang lahat ng may dugong bayani ay dapat mamatay at siya mismo ang gagawa nito. Pinalakas niya ang isang halimaw upang lusubin si Chihiro. Sa kabutihang palad, pinrotektahan siya ng baluting gawa sa dugo. Patuloy na pinalalakas ng lalaking may maitim na buhok ang halimaw hanggang sa tuluyan itong naging napakalaking nilalang. Sumugod ang dambuhalang halimaw ng diretsyo kay Chihiro, inatake siya, ngunit sa mismong sandaling iyon, pinrotektahan siya ng kakaibang kalasag ng dugo na bumabalot sa kanyang katawan na iwasan niyang masaktan ng malubha. Hindi lang iyon, pinalakas din ng kalasag ang kapangyarihang nasa loob niya, kaya't bigla siyang naging mas makapangyarihan. Ngunit napakalaki rin ng kapalit dahil hindi kayang tiisin ng katawan ng tao ang ganitong uri ng kapangyarihan ng matagal, kahit na lalo siyang lumalakas sa bawat laban. Kung magpapatuloy siya, babagsak din ang kanyang katawan. Hindi maunawaan ng lalaking may maitim na buhok ang ganitong uri ng kapangyarihan. May kakaibang tunog na nagmumula sa katawan ni Chihiro, at ang mga alon ng tunog ay kumalat sa buong lugar. Narinig iyon ng babaeng mamamahayag na si Tsubasa, napahawak siya sa ulo sa sobrang sakit, at unti-unting nawalan ng kontrol ang kanyang katawan. Sa gitna ng kaguluhan, may isa pang babae na biglang lumitaw, at dali-daling tinawag si Kirihara, kasamahan ni Tsubasa, upang gisingin agad ang dugong bayani sa loob niya, dahil iyon lamang ang makapagliligtas sa kanya. Walang matakbuhan, napilitan si Kirihara na bigkasin ang tunay na pangalan ni Tsubasa. Nang marinig ang tunay na pangalang iyon, biglang sumabog ang nakatagong kapangyarihan sa loob niya, at agad na nagbago si Tsubasa tungo kay Ero, isang magandang mandirigma na taglay ang pambihirang lakas. Opisyal na nagiging isa sa mga tagapagdala ng dugo ni Hiro. Dahil sa awakening ni Ero, agad na nagbago ang takbo ng laban. Sumugod siya pasulong upang talunin ang halimaw, habang si Chihiro naman ay nag-ipon ng lakas upang tapusin ang kalaban sa harap niya. Habang naghahanda si Chihiro na ibigay ang panghuling tama sa pangunahing kontrabida, may isa pang misteryosong babae na biglang sumingit, at dahil dito ay pansamantalang nakatakas ang kalaban mula sa espada ni Chihiro. Muling bumalik ang mga mapapait na alaala. Napahawak si Chihiro sa ulo sa sobrang sakit, ramdam niyang tila nakagapos siya sa tanikala ng malupit na kapalaran, kung saan ang kapangyarihan ay parehong biyaya at sumpa. Ang kanilang kaibigan ay hindi pa tuluyang nagiging halimaw. Dahil sa tulong ng doktor at ng mga kasama, pansamantala siyang naging ligtas. Sama-sama nilang dinala ang grupo ni Chihiro sa simbahan, isang banal na kuta ng dugong bayani. Doon, lumitaw ang kanilang pinakamataas na pinuno, ang blonding babae sa lolita dress na unang nakita ni Chihiro sa kanyang panaginip. Ang kanyang titulo ay Dux. Ito ang lugar kung saan sila nakikipaglaban laban sa kaguluhan, ang kalabang sanhi ng pagkasira ng mundo. Mahigpit na ipinaliwanag ni Dux ang tungkol sa itinakdang kapalaran. Sinabi niya na pagkalipas ng 40 taon, tiyak na mawawasak ang mundong ito, at kapag dumating ang pagbagsak na yon, tanging isang bayani na may titulong Crimson Lotus King lamang ang makapagliligtas sa sangkatauhan. Lahat ng may dugong bayani ay may kakayahang maging Crimson Lotus King. Ngunit kung hindi lilitaw ang taong iyon, mabilis na lulubog ang mundo sa kabuluhan at kawalan ng pag-asa. Ang propesyang ito ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa mamamahayag, kalahating naniniwala, kalahating nagdududa. Ngunit pinaalalahanan siya ni Dux na maging ang mga halimaw na nakikita nila ngayon ay minsang itinuring din katang-isip. Kaya kailangan ng lahat na paniwalaan ang katotohanan ito. Samantala, sa ibang lugar, may isa pang misteryosong grupo na nag-uusap tungkol sa kanilang mga plano.
Sila ang mga sanhi ng dakilang pagguho, ang nagbukas ng lagusan para sa mga nilalang mula sa ibang mundo, at ang kanilang layunin ay lipulin ang buong lahi ng mga bayani. Sa simbahan, idineklara ni Dux na ang tanging paraan upang mapigilan ang kaguluhan ay wasakin ang Tokyo, upang tuluyang maputol ang lagusan na nag-ugnay sa dalawang mundo. Sa narinig, marami ang nabigla dahil hindi lang ito isang lungsod kundi tahanan ng milyon-milyong inosenteng tao. Binigyang diin ni Sir Tid na umiiral ang mga tagapangalaga upang pigilan mismo ang ganitong uri ng dakilang pagbagsak. Habang patuloy pa ring nagtatalo ang lahat, muling nagbalik sa anyong tao si Tsubasa, bagaman nanatili pa rin sa loob niya ang kaluluwa ni Ero. Hindi matanggap ni Kirihara ang katotohanan, kaya ibinunton niya ang lahat ng sisi kay Chihiro, labis na nagtatanim ng galit dahil akala niya ay inagaw nito si Tsubasa noon. Bagaman binigyang diin ni Shuko na kapag ang isang tao ay naging demonyong mensahero na wala ng paraan upang bumalik, hindi pa rin mapawi ni Kirihara ang kanyang put. Tumayo siya mag-isa sa bakuran, habang nagliliyab ang sigarilyo, at sa kanyang mga mata, tahimik siyang nangako na alamin niya ang katotohanan at parurusahan si Chihiro anuman ang mangyari. Samantala, ang kanilang kaibigan ay dinala sa doktor. Ipinaliwanag ng doktor na ang mga taong nagagawang mag-transform sa halimaw ay may dalang espesyal na gene. Ang gene na ito ay may natatanging kaugnayan sa lagusan. Inisip ni Chihiro na kasalanan niya ang lahat. Sa gitna ng kanyang pagkabaliw, nahila si Chihiro papasok sa isa pang dimensyon, kung saan pinilit siya ni Dux na pumili. Tanggapin na patuloy na madudungisan ng dugo ang kanyang mga kamay at isakripisyo ang lahat para sa isang bagong hinaharap o hanapin ang marupok na kapatawaran. Pagmulat niya, nanatiling puno ng dugo ang kanyang mga kamay. Sinimulan ni Chihiro at ng iba pa ang misyon upang sirain ang mga harang. Matapos turuan kung paano tamang gamitin ang kanyang kapangyarihan, kapansin-pansing lumakas siya. Ang iba ay nakatayo lang sa paligid dahil wala silang sapat na lakas upang maisagawa ang misyon. Upang mailigtas ang kinabukasan, ang tanging daan ay ang burahin ang Tokyo at tapusin ang lagusan na nagpapapasok ng mga halimaw. Habang kumikilos ang kanilang grupo, sa taguan naman ng mga kalaban, nagsimula silang magtalo sa isa't isa. Ayaw ng pinuno na hayaang gawin ng mga may dugong bayani ang anumang gusto nila dahil naniniwala siyang malalagay sila sa kahinaan. Ngunit walang sapat na kapangyarihan ang lalaking may itim na buhok upang wasakin si Chihiro. Binanggit niya ang isang makapangyarihang misteryosong nilalang, ngunit agad siyang sinigawan ng pinuno. Pinilit siyang manahimik dahil ito ay isang bawal na paksa. Umalis ang lalaking may itim na buhok, iniwan lamang ang sarili niya at ang anak niyang si Yuri. Sa bigat ng atmosfera, tinawag niya ang anak na lumapit, inamin na tanging siya lamang ang makapagliligtas sa kanya. Bagaman ayaw niyang ilagay ito sa panganib, nauunawaan din niyang wala na silang ibang mapagpipilian. Samantala, matapos sirain ang dalawang harang sa maikling panahon, bumalik ang grupo ni Chihiro sa simbahan. Ginamit ni Chihiro ang halos lahat ng kanyang lakas, pagod at ubos na ubos, ngunit naniwala siyang hanggat kaya niyang protektahan ang mundo, anumang sakripisyo ay katanggap-tanggap. Sa nakitang determinasyon at tatag, pinuri siya ni Shoko, sinabing napakaswerte nilang kakampi siya. Kung hindi, lalo lamang magiging marahas at hindi mapipigilan ang mga alagad ng kaguluhan. Ayon sa kanya, kapag nawasak na ang lahat ng natitirang mga harang, kusa ng buguho ang Tokyo, magsasara ang lagusan sa pagitan ng dalawang mundo, at matitigil ang kabaliwan ng mga kalaban. Bigla na lamang nawalan ng malay si Chihiro. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang mas marami pang tanawin ng kaguluhan. Mas marami pang bagong biktimang nagsisisigaw, at ipinaalala niya sa sarili na anuman ang mangyari, kailangan niyang sirain ang lahat ng natitirang mga harang upang mailigtas ang kinabukasan. Mabilis na inutusan siya ng doktor na magpahinga, pinaalalahan ng huwag isakripisyo ang sarili. Tinangka nitong samahan siya papunta sa banyo, ngunit tumanggi si Chihiro, hindi siya papayag na huminto. Paglabas niya, nasalubong niya ang mamamahayag. Muli itong gumamit ng mga sarkastikong salita, sinabing si Chihiro ay malupit, isang bayani sa pangalan lamang, at kahit siya mismo ay hindi makikilahok sa kampanyang ito dahil ayaw niyang madawit sa amoy ng kamatayan. Pagbalik sa kanyang silid, malalim na nag-isip si Chihiro. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mga lawa ng mabahong dugo, mga aninong nagdaraan sa makapal na ulap ng hamog, mabigat at nakakatakot. Matagal nang nakaupo roon si Sir Tid, tinatanong ang kanyang kalagayan, ngunit nanatiling lubog si Chihiro sa sarili niyang labanan sa loob. Samantala, sa isang mataong kalye, magkasabay na naglalakad ang isang magkasintahan, ang binata ay may anyong magaspang na parang batang kalye. Sa paaralan naman, kumatok ang nurse sa pintuan at nadatnan ang doktor na nakahandusay sa sahig. Sa basag-basag na paghinga, nagawa lang niyang sabihin na kailangan niya ng gamot upang makayanan pa. Habang inuutusan siyang umalis mag-isa ngayong gabi dahil hindi na siya makakasama. Kung hindi siya tutuloy, maraming bagay ang magiging mahirap. Kaya sumakay siya sa kanyang malakas na motorsiklo at mabilis na umalis.
Pagsapit ng gabi, habang ipinagpapatuloy ni Chihiro ang kanyang gawain, bigla siyang sinalakay ng dalawang miyembro ng Chaos Faction. Agad na napagtanto ni Kotsu na kung walang mga tao, hindi makakalikha ng mga halimaw ang kalaban. Agad namang naglunsad si Chihiro ng sunod-sunod na atake na tuwirang nakatutok sa lalaking may itim na buhok. Ayaw namang magpahuli ng Nars, kaya inactivate niya ang kanyang kakayahan at sumali sa labanan. Matapos ang serye ng labanang pangkupunan, nagharap sina Yuri at Chihiro. Tinanong niya si Yuri kung sino ba talaga siya. Nanatiling tahimik si Yuri, habang ang lalaking may itim na buhok sa tabi niya ay hindi maunawaan kung bakit hindi nito ibinubuhos ang lahat laban sa kalaban. Bahagyang napatigil si Yuri, at mabilis na sinamantala ito ni Chihiro upang tamaan siya. Sa isang iglap, natagpuan niyang nakatayo siya sa gitna ng makapal na puting ulap. Doon muling lumitaw si Yuri, at sinabi niyang ito ay isang alaala na unti-unting bumabalik. Tumalikod si Chihiro para umalis, ngunit patuloy siyang sinundan ng dalaga, sinasabing hindi siya makakatakas sa simpleng paglalakad-lakad lang dito. Hindi maintindihan ni Chihiro kung bakit patuloy siyang sinusundan ni Yuri. Nagsimula silang magtalo, kapwa naniniwalang mali ang paniniwala ng isa't isa. Ipinunto ni Yuri na hindi maaaring sirain ni Chihiro ang harang dahil kapag nangyari iyon, guguho ang Tokyo at karamihan ay hindi makakaligtas. Sumagot si Chihiro na kasalanan iyon ni Yuri dahil ginawang mga halimaw ang mga tao. Sa katunayan, nawalan na ng bakas si Sir Tid kay Chihiro. Sa loob ng mundo ng alaala, pilit siyang tumatakas ngunit lalo lamang siyang naliligaw. Biglang nagmungkahi si Yuri, sinasabing kalimutan na nila ang lahat at manatili na lang sila rito. Hindi na raw mahalaga ang iba dahil ang pinakamabuti ay magkasama sila ni Chihiro. Hindi sumang-ayon si Chihiro, kaya nagpatuloy ang dalaga sa mungkahi niyang pansamantala nilang kalimutan ang pagiging magkaaway at magtulungan upang makaalis silang dalawa. Dinala ni Yuri si Chihiro sa isang malaking bato at ipinaliwanag na iyon ay pinagmumulan ng enerhiya. At kapag napuno ito ng sapat na enerhiya, bubukas ang daan palabas. Hindi mapakali si Chihiro at agad niyang hinugot ang kanyang sandata upang subukang basagin ito. Ngunit pinigilan siya ng dalaga, sinasabing hindi iyon ang tamang paraan. Gayunman, matigas pa rin si Chihiro at ginamit ang kanyang kapangyarihan. Kinailangan siyang paalalahanan ng dalaga na ituon ang lahat ng enerhiya sa isang punto lamang at kontrolin ang daloy nito sa halip na sayangin sa marahas na puwersa. Sa sandaling iyon, sumulpot ang mga alaala ng pagkabata ni Chihiro. Muli niyang nakita ang imahe ng isang babae, si Yuri mismo. Habang siya ay naguguluhan pa, unti-unting lumabo ang kanyang ulirat at bumagsak siya sa lupa. Umupo si Yuri sa tabi niya, nakangiti habang pinagmamasdan siya, bago umalis na may iniwang mensahe na lahat ng pagkakamali ay nagsimula sa ina ni Chihiro. Nanatili si Chihiro na puno ng katanungan kung sino nga ba talaga ang dalagang ito. Pagbalik niya sa realidad, agad siyang tumayo upang protektahan ang kanyang mga kasamahan. Ang matatag na aksyong iyon ay labis na ikinagulat ng kalabang grupo, lalo na nang masaksihan nilang si Yuri, na kanilang pinaniniwalaang makapangyarihan, ay nabigo ng husto laban kay Chihiro. Agad na sumiklab ang kaba sa kanilang kalooban, dahilan upang mapagtanto nila ang biglang pagkaligalig ng sitwasyon at mapilitang umurong upang umiwas sa panganib at silipin ang kalagayan ni Yuri. Lahat ay bumagsak sa lupa, habang patuloy na bumabalik sa isip ni Chihiro ang mga nangyari kamakailan. Biglang naging mabigat ang paligid. Tinanong ni Sir Tid si Chihiro tungkol sa kung ano ang nangyari dahil nawalan siya ng kontak dito at hindi makagalaw. Ngunit nanatiling tahimik si Chihiro, sinabing kailangan niya ng kaunting katahimikan at gustong mapag-isa muna. Samantala, naalala ni Kakatsu na nasa simbahan din ang kakilakilabot na eksenang nasaksihan niya mismo. Isang dalagang may takip sa isang mata ang lumitaw at tumawag ng nakakatakot na hukbo ng mga halimaw. Ikinuwento ni Shoko na kinailangan niyang harapin ang isang kasapi ng Guardian Society, isang organisasyong matagal nang itinatag upang protektahan ang Japan bago pa man ito opisyal na maitatag, at malinaw na ngayon ay naging kalaban na sila. Nagtaka ang Nars kung bakit biglang nawala si Chihiro sa gitna ng labanan, at tungkol sa kakaibang pakiramdam na dulot ng lalaking may salamin, ngunit sinabi lamang nitong hindi niya maalala ng malinaw ang mga nangyari. Sa gitna ng tensyong bumabalot sa paligid, labis na nainis ang mamamahayag nang matawag siya roon. May tumatagas na impormasyon at posibleng may espiya sa loob mismo ng kanilang grupo. Nagsimulang maghinala ang samahan na baka siya ang espiya, ngunit agad niya itong itinanggi, sinabing walang anumang pakinabang kung magiging espiya siya. Nang makita ng lahat na hindi maganda ang takbo ng sitwasyon, pansamantala nilang isinantabi ang investigasyon. Anuman ang kalabasan, totoo pa ring inatake sila ng biglaan. Ang pagmamadali ngayon ay magdudulot lamang ng mga hindi matatag na resulta, habang nananatiling hindi malinaw ang katotohanan. Panandali ang ipinagpaliban ang kasalukuyang misyon. Nanatiling mabigat ang ekspresyon ni Chihiro, palaging malalim ang iniisip.
Hinahanap niya ang doktor upang ibahagi ang mga nangyari kanina. Ikinuwento ang sinabi ni Yuri na lahat ng ito ay dahil sa kanyang ina, habang napagtatanto niyang wala siyang anumang alaala ng kanyang kabataan, ni hindi man lang niya matandaan ang mukha ng kanyang ina. Ngunit biglang sumabat ang mamamahayag, iginiit na mas marami siyang alam kaysa kay Chihiro. Tinanong niya kung bakit wala itong maalala, gayong may mga malalaking pangyayaring naganap noon. At doon niya sinimulang isalaysay ang katotohanan mula 10 taon na ang nakalipas. Ang ina ni Chihiro ay dating nagtatrabaho sa isang lihim na pasilidad pang-agham, kung saan lahat ng pananaliksik ay hindi kailanman inilabas sa publiko. Pagkatapos noon, parehong naglaho ang babae at ang kanyang asawa, at hindi na kailanman natagpuan ang kanilang mga bangkay. Lalo pang nagpatuloy ang mamamahayag, ipinahiwatig na si Chihiro mismo ang pumatay sa kanyang mga magulang, at sinabi niyang naaalala pa niya kung paano nito sila pinagsasaksak, dahilan upang agad manghimasok ang doktor upang patigilin ang ganitong mapapait na salita. Pagkatapos ng insidente, nagtungo sina Chihiro at Kakatsu sa ospital, ngunit nanatili pa rin ang lungkot at bigat sa kanyang mukha, patuloy na ginugulo ng mga narinig niya. Pagbalik nila, hindi inaasahang nasalubong nila ang isang babaeng investigador at ang dalagang nakasama sa laban noon. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang miyembro ng Guardian Society, at ang batang dalagang kasama niya ay si Tsubaki. Ipinahayag ng dalawa na kasalukuyang iniimbestigahan ng Guardian Society ang salarin sa sunod-sunod na misteryosong pagkawala kamakailan, at ang pangunahing pinaghihinalaan ay isang lalaking nagngangalang Lei, na karaniwang nakasuot ng asul na Amerikana at salamin sa mata. Sa narinig, hindi napigilan ni Koksu ang sarili, agad niyang sinunggaban sa kwelyo ang babae at mariing tinanong kung saan naroroon si Bai. Sumagot ang babaeng investigador na siya man ay kasalukuyang naghahanap dito. Sa sitwasyong iyon, kusang nag-alok si Goksu na makipagsanib puwersa. Agad namang tinanggap ang kanyang alok. Hindi niya kailanman patatawarin si Bai. Pumayag din ang dalawang babae na makipagtulungan sila sa investigasyon. Lahat ng pangyayaring ito ay nasaksihan ng doktor mula sa malayo. Samantala, nagtungo si Chihiro sa isang maliit na bahay na napapaligiran ng mga makukulay na bulaklak, ngunit pagkaraan lamang ay biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang lawa ng dugo, ikinagulat niya, hanggang sa mapagtanto niyang isa lamang pala iyong panaginip. Habang iyon ay nangyayari, abala ang doktor sa kanyang pananaliksik, sinusubukang likhain ang isang misteryosong pulang bato. Nang akala niya ay nagtagumpay na siya, bigla rin siyang nabigo. Sa kabilang banda, nagwawala ang mamamahayag, nagtatapon ng mga papel sa galit, samantalang tahimik namang nagwalis si Shoko sa bakuran ng simbahan. Tahimik ding nakaupo ang babaeng investigador, malalim ang iniisip, ngunit tinawag siya muli ng mamamahayag. Patuloy pa ring nagtrabaho ang doktor sa kabila ng matinding pagod, at tila abala ang lahat sa kani-kanilang mga tungkulin. Tahimik namang nakaupo si Chihiro sa hardin, marahang hinahaplos ang isang sanga ng bulaklak, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Lumapit ang nurse sa doktor, pinayuhan siyang huwag masyadong magpakapagod, ngunit ang tugon lamang nito ay wala na siyang gaanong oras na natitira. Sa mga panahong iyon, lumitaw si Ai, palihim na minamanmanan at kinukuhanan ng litrato ng mamamahayag at ni Aro. Patuloy pa ring binibisita ni Chihiro ang kanyang kaibigan sa ospital, palaging sinisisi ang sarili sa lahat ng nangyari. Binigyan siya ng doktor ng sinag ng pag-asa nang sabihin nitong nakahanap na siya ng paraan ng paggamot. Maayos na umuusad ang lahat. Gusto niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang hindi siya magsisi sa bandang huli. Sa ilalim ng takip silim, inamin ng doktor na minsan na niyang sinubukang wasakin ang laboratorio, ngunit sa huli ay dinala siya ni Doc sa simbahan, na para bang iyon ay nakatakda na ng tadhana. Ipinahayag ni Chihiro na ang tanging hangad niya ay mapatawad, makatakas sa sakit na nararamdaman, at ayaw na niyang magpatuloy sa pagpatay. Agad siyang pinayapa ng doktor, tiniyak na natagpuan na niya ang solusyon upang pagalingin si Chihiro. Samantala, sa panig ng Guardian Society, napagpasyahan nilang si Ai ang nasa likod ng lahat, ngunit nagsimula rin silang magduda na baka mali ang kanilang pinupuntirya. Kinagabihan, napanaginipan ni Chihiro na bumagsak ang doktor sa lawa ng dugo, dahilan upang siya ay magising na balisa at takot na takot. Agad niyang tinawagan ng ospital, ngunit hindi niya makontak ang doktor. Ang nurse lang ang sumagot. Sinabi niya sa nurse na agad ikonekta ang tawag sa doktor, ngunit ni hindi rin ito mahanap ang doktor. Sa matinding pag-aalala, dali-daling tumakbo si Chihiro upang maghanap. Samantala, sina mamamahayag at Aro ay patuloy ding naghahanap ng mga pahiwatig, at sa wakas ay nagawa nilang i-unlock ang password ng isang computer, dahilan upang mapangiti ng may kasiyahan ang mamamahayag nang matagpuan niya ang hinahanap na datos. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, tumakbo si Chihiro sa lahat ng direksyon, desperadong hinahanap ang doktor. Habang dumaraan sa isang bahay, natanaw niya si Yuri na masayang naglalaro kasama ang isang grupo ng maliliit na bata. Samantala, biglang inatake ang grupo ng Guardian. Agad na sumugod si Kotsu upang tumulong. Ngunit sinabi ng dalaga na hindi niya kailangang mag-alala sa kanya at dapat habulin ang salarin.
Gayunman, iginiit ni Kotsu na hindi niya kayang iwan siya. Sa isang mataas na lugar, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, biglang napasigaw sa sakit ang doktor na parang isang mabangis na lobo. Unti-unting lumitaw ang nakakatakot na katotohanan, siya ang halimaw na kakalabas lang at siyang naging sanhi ng nakapangingilabot na labang kinaharap ni Kotsu. Nagising na si Tsubaki. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya matapos mailagay sa bingit ng kamatayan. Sinabi niya kay Marie na hindi na niya makita kahit anong bakas nilay, dahil pagdating niya, ang nakita lang niya ay ang biktima at isang taong nagbago ang anyo. Nagulat si Marie na ang nabagong nilalang ay kumilos ng mag-isa at napakahusay magtago ng presensya. Ang pagbabagong iyon ay ganap na naiba sa mga nakaharap nila noon. Sa isang madilim na eskinita, isang grupo ng mga tambay ang naghahanap ng isang tao ayon sa utos ng kanilang pinuno. Ang taong kailangan nilang hanapin ay ang doktor. Ngunit nang bumalik ang isa nilang kasamahan na may dalang hapunan, 3 bangkay na lang ang naiwan sa grupo. Kanina, hindi nasagot ni Chihiro ang tawag. Kaya ngayon, muling nakontak niya ang nurse. Pagkatapos maghanap, nadiskubre ng nurse na wala ang doktor sa klinika. Naramdaman ni Chihiro na may masamang mangyayari sa kanya. Ang nurse naman ay inosenteng naniwala na baka sobra lang sa trabaho ang doktor, kaya hindi dapat mag-alala at hayaan muna ito magpahinga. Ngunit dahil sa panaginip na yon, labis ang pag-aalala ni Chihiro at determinado siyang hanapin ang doktor. Tinawagan niya si Shoko sa simbahan para tanungin ang kinaroroonan ng doktor, sinasabing nakita niya ito sa isang bangungot. Sa labas, naghahanap din ang mga tambay kung saan-saan para hanapin ang doktor. Nararamdaman ni Shoko na wala siyang oras para intindihin ang mga kalokohang panaginip ni Chihiro. Walang magawa si Chihiro kundi bumalik sa pamilyar na bahay, pinahihirapan ang sarili at hindi alam ang dapat gawin. Hinawakan niya ang ulo niya, inaalala ang mga bilin ng doktor. Hanggat magpapatuloy siya at hindi susuko, makakahanap siya ng solusyon. Kaya nagpasya siyang hanapin ang doktor para makipag-usap ng maayos. Sa kabilang banda, muling nakipag-ugnayan ang doktor sa nurse. Tinanong niya ang tungkol sa kalagayan ng pananaliksik at humingi ng tawad dahil mula ngayon, ipapaubayan na niya rito ang lahat. Pinagalitan siya ng nurse dahil sa pagiging makasarili nito. Pagkababa ng tawag, biglang sumakit ng matindi ang ulo ng doktor, at unti-unting tumubo ang kanyang mga pangil, tila malapit nang magbago ang anyo. Sa kasamaang palad, natunton na siya ng mga tauhan nilay. Pinalibutan nila siya, inuutusan siyang manatili roon hanggang sa dumating ang kanilang pinuno na si John. Nang marinig niya ang pangalang John, pinayuhan ng doktor ang mga tambay na mas mabuti pang tumakbo na rin sila palayo. Tinawanan lang siya ng mga tambay nang may pangungutya, iniisip na nagbibiro lang ang doktor. Sa sandaling yon, dumating din si Chihiro. Pinayuhan siya ng doktor na lumayo at huwag nang makisangkot sa kanya. Pero hindi pa rin maunawaan ni Chihiro ang sitwasyon at binalaan pa ang doktor na nasa panganib siya. Mabait pang pinayuhan ng mga tambay si Chihiro na lumayo na lang, ngunit naghanda itong makipaglaban sa kanila. Kinuyom ng doktor ang kanyang mga ngipin, ibinuyang-yang ang mga pangil, nagbago ang anyo bilang isang lobo, at mabilis na tumalon sa ilog upang makatakas. Pinagalitan si Chihiro ng mga tambay dahil pinatakas daw niya ang kanilang biktima at hindi raw nila ito maipapaliwanag sa kanilang pinuno. Hindi na intindihan ni Chihiro kung ano ang nangyayari. Tahimik siyang bumalik sa simbahan kung saan nagtipon ang lahat. Agad na ipinahayag ng mamamahayag na ang doktor ang taksil. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang larawan bilang ebidensya. Ipinakita nito ang isang ampunan kung saan magkasamang lumaki ang doktor at si Guy. Parang magkapatid na silang dalawa sa dugo. Ayon sa pangangatwiran ni Shoko, mula pa sa simula ay nasa kabilang panig na talaga ang doktor, kaya laging taliwas ang kanyang mga kilos sa mga plano ng lahat. Tanging si Chihiro lang ang nagsalita para ipagtanggol ang doktor, iginiit niyang hindi nila pwedeng sabihing taksil ito base lang sa isang litrato. Pero may inilabas pang bagong impormasyon ang mamamahayag. Ang ampunang iyon ay direktang pinamamahalaan ng Aval Science Council, ang organisasyong pagmamay-ari ng ina ni Chihiro na laging nagpapakita ng mabuting imahe sa publiko. Sa likod noon, may mga iligal na gawain tungkol sa pagbuo ng mga sandata at mga eksperimentong walang pahintulot. Kalaban nila ang Science Council na yon. Napagpasyahan ni Shoko na kabilang din sa panig ng kabuluhan ang organisasyong iyon. Tumanggi si Chihiro na maniwala. Ipinakita ng mamamahayag ang isa pang litrato kung saan makikita ang chairman ng Aval kasama ang anak nitong si Yuri. Agad niya itong nakilala. Sa puntong ito, napilitan na ang lahat na tanggapin ang katotohanan, ang doktor ang naglabas ng impormasyon para protektahan ang mga batang nasa ampunan, ang tahanan niya. Ang ampunan ay nasa mismong loob ng barrier area ng Tor. Kung masisira yon, mamamatay ang mga bata. Ipinaliwanag pa ng nurse na doon din siya lumaki, at ang bahay na yon ay isa palang underground na pasilidad para sa siyentipikong
Siya at ang doktor ay parehong mga nabigong produkto na itinapon matapos ang mga eksperimento, at dahil doon, maswerteng nakaligtas sila. Dahil sa mga epekto ng mga pag-aaral na yon, patuloy na nagdurusa ang doktor, unti-unti nang nauubos ang oras ng kanyang katawan, tila nalalapit na ang kanyang kapalaran. Pumunta si Chihiro sa ampunan, naaalala ang imahe ni Yuri na masayang naglalaro kasama ang mga bata, hindi maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng ngiting iyon. Bumalik siya sa pamilyar na bahay, kung saan may mga kumpol ng lilang bulaklak. Lumabas si Yuri mula kung saan, pinuri ang ganda ng mga bulaklak. Ang tawag dito ay rosemary. Tinawag ni Chihiro ang pangalan niya. Ngumiti si Yuri bilang tugon, at pinuri pa na ang mainit na kakao na minsang nainom niya sa bahay na ito ay napakasarap. Sinubukan niyang gumawa ulit nito, pero hindi niya mapantayan ang lasa ng ginawa ng ina ni Chihiro. Hindi na maalala ni Chihiro ang kahit ano. Ang alam lang niya ay ang pangalan ni Yuri, base sa sinabi ng iba. Wala siyang anumang pag-aari, walang magawa, at malapit nang mawala ang isang mahalaga sa kanya. Nag-alok ng tulong si Yuri kay Chihiro. Kakaiba, tuwing nasa tabi ni Yuri, nakakalimutan ni Chihiro ang lahat ng kaaway, pati na rin ang sarili niyang mga kasama, at ang tanging nais niya ay manatiling palagi sa tabi niya. Tinanong niya si Yuri tungkol sa sakit na nawala sa kanya. Tahimik lang na umupo si Yuri sa silya, tila malalim ang iniisip. Lumapit si Chihiro at umupo sa tabi niya. Sa oras na yon, patuloy pa ring hinahanap nila ang doktor. Pati ang mga kasabwat niya ay ginagawa ang lahat ng makakaya nila. Lumapit ang inspektora, tinapik sila sa balikat para humingi ng impormasyon. Sa wakas, nagharap si Nalay at ang doktor. Gusto nilay na sumama ang doktor sa kanya papunta sa samahan. Maaaring iyon na lang ang tanging lugar na mapupuntahan niya ngayon. Ang doktor ang pinakaimportanteng kapatid para sa kanya. Alam din ito ng doktor, ngunit nakiusap siya kay Lai na patayin na siya agad. Mas gusto niyang mamatay bilang pinakamalapit na kapatid ni Lai kaysa tuluyang maging isang halimaw. Napipilitang nagitngit si Vai, handang tuparin ang hiling ng doktor. Ngunit biglang sumulpot si Chihiro at pinigilan si Guy na patayin ang doktor. Dahil doon, tuluyang nagbagong anyo ang doktor at naging isang halimaw. Ang grupo ng inspektora ay iniimbestigahan ang mga siga upang malaman ang kinaroroonan ni Lai. Lalong nagiging komplikado ang mga pangyayari. Inatake ni Chihiro ang doktor na nagbagong anyo bilang halimaw, patuloy na sinusubukang kausapin ito sa katwiran. Dumating din si Guy upang tumulong, ngunit wala rin siyang nagawa. Sa likod ng matinding kapangyarihan ng doktor ay ang suporta ng nurse na siyang kumokontrol sa lakas niya. Inilabas ni Chihiro ang kanyang mga kakayahan, ginamit ang isang napakalakas na pinagmumulan ng kapangyarihan. Ngunit mabilis na nagwala ang lakas na yon at tuluyang naglaho, naiwan si Chihiro na may takot sa mukha. Muling sumugod ang halimaw na doktor upang umatake. Sa pagkakataong ito, naglaban silang dalawa ng harapan. Tinawag ni Chihiro ang isang sinag ng liwanag na tumupok sa lahat, pilit niyang pinapataas ang kanyang kapangyarihan. Tahimik na pinagmamasdan ni Lai ang labanan, hindi maunawaan kung paano ito nangyari, at inisip lamang na si Chihiro ay nag-awaken ng kapangyarihan ng Crimson Lotus King. May kaunting malay pa ang doktor, sumisigaw sa loob para patigilin si Chihiro. Yumakap siya kay Chihiro, sinisipsip ang kapangyarihan mula sa kanya. Pinayuhan niya si Chihiro na huwag maging katulad niya, kundi iligtas ang lahat. Naniniwala siya kay Chihiro. Pagkatapos, naglaho ang doktor sa anyong pulang usok sa gitna ng mga desperadong sigaw ni Lai, na nag-iwan lamang ng makinang na pulang bato. Tumalikod si Ai at naglakad palayo, namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Bumagsak din si Chihiro, habang ang buwan na yung gabi ay napakaliwanag. Ibinigay ni Chihiro ang batong iniwan ng doktor sa nurse. Malungkot niya itong tinanggap, tinitigan ng maigi, at marahang nagpasalamat kay Chihiro sa pagstay sa tabi ng doktor hanggang sa huling sandali. Para sa mga may dugong bayani, ang kamatayan ay hindi ang katapusan. Sila ay magbabago sa anyong pulang kristal. Sa ibang dimensyon, nagtagpo sina Dux at Shoko upang magpalitan ng impormasyon. Kinokontrol ng Chaos ang mga may dugong bayani upang maglaban at wasakin ang isa't isa. Kapag nawala na ang lahat ng may dugong bayani, mawawasak ang mundong ito. Kailangan nilang sirain ang Tokyo, at tanging ang mga may dugong bayani lamang ang makakaligtas. Sila ang magiging Crimson Lotus King at bubuo ng pundasyon ng bagong mundong susunod. Isa lamang na bayani ang maaaring manatili upang protektahan ang mundo. Ang ideya na isang tao lamang ang pipiliin ay nagpasikretong umasa kay Shoko na siya ang magiging isa. Tahimik na nakatayo si Ai sa isang sulok, inaalala ang laban kamakailan, nag-umapaw sa isip niya ang magkahalong damdamin. Naisip niya kung kaya bang maging Crimson Lotus King ni Chihiro. Sumulpot sa kanyang alaala ang mga magagandang sandali kasama ang doktor, habang ang imahe ng kaibigang lumisan ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Tinanong niya ang sarili kung kaya ba niyang talunin si Chihiro, kung may pagkakataon ba siyang manalo. Sa matinding pighati, itinapon niya ang isang sanga ng rosas mula sa mataas na gusali.
Pagkatapos noon, lumitaw sina Yuri at ang grupo ng mga kontrabida. Isa sa kanila ang nagpakita ng tuwa, iniisip na nabura na nila ang isang bayani. Ipinahayag ng leader na papalapit na ang ikalawang araw ng dakilang kawalang malay at kailangan nilang maghandog ng mas maraming buhay upang makamit ang kanilang layunin. Sa gitna ng tensyong ito, tahimik na lumitaw si Yuri, may bahid ng lungkot sa mga mata na nakapagtataka sa mga nakapaligid sa kanya. Malamig na binigyang diin nila na sa pagkakataong ito, kailangan nilang tugisin at patayin ang mga may dugong bayani. Kung may hahadlang, mahihirapan silang isagawa ang eksperimento. Sumang-ayon ang isa dahil ito raw ang pinakamainam na panahon para umatake. Tinanong ng pinuno kung sumasang-ayon si Yuri. Sumang-ayon siya, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Nang makita ito, iniutos ng pinuno kay Yuri na agad isagawa ang misyon para sa kanya, tinatapos ang pagpupulong. Pagkatapos, kinausap nila ang kanyang mga kasamahan tungkol sa pagpatay kay Chihiro muna dahil pinatay ni Chihiro ang pinakamalapit niyang kaibigan. Gusto niyang mamatay si Chihiro sa pinakadesperadong sandali nito. Sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang sumali si Yuri, naniniwalang magiging sagabal ang personal nitong damdamin. Tanging siya at si Haru lamang ang sasali sa misyong ito. Mag-isa si Chihiro na nakaupo sa hardin ng mga bulaklak, inaalala ang doktor, ang mga panahong magkasama sila, at ang mga huling salitang iniwan nito. Naramdaman niyang hungkag ang puso niya, nababalot ng pag-aalala kung kaya ba niyang maging tulad ng doktor noon. Lumapit si Yuri, marahang naglakad papunta sa kanya na parabang gusto siyang damayan. Umupo silang magkatabi, pinagmamasdan ang mga bulaklak, parehong may gustong sabihin, ngunit pinili munang manahimik. Masayang sinabi ni Yuri na natutuwa siyang muling makita si Chihiro, at ikinuwento niyang madalas siyang pumunta sa lugar na ito tuwing kailangan niyang mag-isip, ngunit sa pagkakataong ito, dumating siya para sadyang makipagkita kay Chihiro. Ipinatong niya sa harap nito ang isang tasa ng kakao na siya mismo ang nagluto, sinubukang gayahin ang lasa ng ginawa ng ina ni Chihiro. Ang mainit na amoy ng kakao ay nagpalambot sa hangin sa pagitan nila. Naalala ni Chihiro ang mga sinabi ni Yuri noon at tinanong ito tungkol sa kanyang pamilya. Ikinuwento ni Yuri na bago ang sakuna, magkasama ang kanyang ama at ang ina ni Chihiro na nagtatrabaho sa isang laboratorio. Nandito sila bago nabigo ang eksperimento. Mula noon, nahila ang ina ni Chihiro papunta sa ibang mundo at lubos namang nagbago ang ama ni Yuri. Hindi na siya nito tinitingnan bilang anak, inilaan ang lahat ng isipan sa pagbubukas ng lagusan sa pagitan ng mga mundo. Huminto rin si Chihiro sa pagpunta sa lugar na ito. Gusto sanang hanapin ni Yuri si Chihiro, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama. Si Yuri ay naging malungkot at walang magawa. Miss na miss niya si Chihiro, ngunit nagawa lamang niyang mabuhay ayon sa kagustuhan ng kanyang ama. Sinabi niyang tanging lalagyan lamang siya ng dugong bayani sa paningin ng kanyang ama, hindi bilang anak. Pinilit siyang makibahagi sa mga kakilakilabot na bagay, pati na sa mga gawaing labag sa kanyang kalooban. Tanging ang bahay na ito lamang ang lugar na naramdaman niyang kanya talaga. Nagpasalamat si Chihiro kay Yuri sa kakao, sinabing nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Umupo siya sa simbahan, inaalala ang kanyang ina, ang doktor at si Yuri. Biglang sumulpot sa isip ni Chihiro ang imahe ni Kotsu, nakahandusay sa lawa ng dugo gaya ng nangyari sa doktor noon. Tumagos sa puso niya ang kaisipang hindi maaaring mamatay si Kotsu. Agad siyang tumayo upang hanapin ito, ngunit hindi niya ito matagpuan kahit saan. Sa mga sandaling iyon, naglalakad si Kotsu kasama si Tsubaki sa kalye. Palihim silang sinusundan ng grupo ng mga kontrabida habang dinala ni Tsubaki si Kotsu sa isang rooftop. Ito ay Tokyo, ngunit mula sa labas, hindi mo makikita ang ganitong tanawin. Ito ang paboritong lugar ni Tsubaki. Marami pa siyang mga lugar na gustong puntahan kasama si Kotsu. Pagkatapos ay niyaya niya itong kumain. Bumalik si Chihiro sa hardin ng mga bulaklak upang makipagkita kay Yuri. Sa isang kainan, nagreklamo si Haru kung bakit bilang kontrabida ay kailangang sundan nila ang dalawang bata sa isang date. Sa totoo lang, si Varin ay nagtatarget kay Tsubaki, naniniwalang hadlang din sa kanila ang Guardian Society. Ikinuwento ni Chihiro kay Yuri ang tungkol sa kanyang mga propetikong panaginip, sinasabing tuwing nananaginip siya ng isang tao, may masamang nangyayari rito. Sa pagkakataong ito, si Kotsu ang nakita niya. Naniniwala si Yuri na may kakayahan si Chihiro na baguhin ang kapalaran kung maglalakas loob lamang siyang subukan. At palagi siyang maniniwala sa kanya. Pagkatanggap ni Chihiro ng tawag mula kay Kotsu na tila saklolo, agad siyang nagtungo sa tinukoy na lugar, ngunit nalaman niyang simpleng pakiusap lang pala iyon na bayaran ang bill dahil nakalimutan ng kapatid ang pitaka nito. Nabunutan siya ng tinik nang malaman niyang ligtas si Kotsu, ngunit bago pa siya makahinga ng maluwag, biglang sumalakay ang grupo ng mga kontrabida. Si Haru ay agad sumugod kay Tsubaki upang patahimikin ito. Mabilis na nagpalit si Tsubaki sa anyong panlaban. Nakita ni Chihiro si Kotatsu na nakabitin patiwarik sa ere, eksaktong eksena sa kanyang panaginip. Ipinagbawal ni Dai na lumaban siya.
Kung lalaban si Chihiro, papatayin daw niya si Kotatsu. Isinisinilay kay Chihiro ang pagkamatay ng doktor. Idineklara nila na pahihirapan niya si Kotatsu upang maranasan ni Chihiro ang parehong pagkawala. Gusto niyang ipaghiganti ang nangyari, naniniwalang kasalanan ni Chihiro ang lahat. Biglang lumitaw si Yuri sa gitna ng kaguluhan at mabilis na sumugod upang iligtas si Kotatsu. Agad niyang sinanggalang si Chihiro, tila nakalimutan ang lahat ng dating ugnayan niya sa kanyang ama. Ang ginawa niya ay malinaw na isang pagtataksil sa kanyang ama. Pinagsama ni Yuri ang lahat ng lakas ng loob niya upang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Bagaman galit si Yae, hindi niya magawang kitilin ang buhay ni Yuri. Samantala, ang bagong rekruta na si Haru, na ipinadala nila upang harapin si Tsubaki, ay tuluyang natalo. Tumakbo si Tsubaki upang hanapin si Kotsu na nagpapahinga sa ilalim ng isang puno. Nalaman niyang ligtas pa rin si Kotsu. Ang totoo, ipinagkanulo ni Yuri ang kanyang ama upang mailigtas sila. Wala na siyang mapagtataguan. Ngayon, itinadhana siya ng kapalaran na matagpuan ni Chihiro upang sagipin. Kinagabihan, inimbitahan ang lahat sa simbahan upang makipagkita sa Guardian Society. Natanggap ng mamamahayag ang tawag at nagpakita ng pagkainis, tila nainis sa pagkakasangkot sa abalang usapin. Mahinang humingi ng paumanhin si Shuko sa abala, ngunit sinabing wala na silang ibang pagpipilian sa sitwasyon ngayon. Mabilis na dumating ang Guardian Society at agad naging tensyonado ang paligid. Tiningnan ni Chihiro ang lahat at dahan-dahang ipinaliwanag na ang dahilan ng pagtawag niya sa kanila ay upang magmungkahi ng pakikipagtulungan upang sama-samang humanap ng paraan na protektahan ang mundo. Pagkatapos niyang magsalita, agad na pumayag si Tsubaki na makipagtulungan. Ngunit tumutol ang ibang kasamahan, sinasabing isa lang itong inosenteng ilusyon at dapat disiplinahin si Tsubaki. Mariin niyang inakusahan ang grupo ni Chihiro na nagdudulot ng panganib maging ng pagkasira ng mundong ito. Ngunit sumagot si Shuko, sinabing hindi upang sirain kundi upang protektahan ang mundo mula sa sakuna ang kanilang ginagawa. Hindi ito tinanggap ng dalagang miyembro ng Guardian Team na si Julia. Itinuturing niyang mga baliw ang grupo ni Chihiro na iniisip ang sarili nilang parang pambansang tagapagtanggol habang pumapatay ng mga kalaban, kaya agad niyang inihanda ang sarili para sa labanan. Tinawag din ng lalaking si Sagura na kasama niya ang kanyang sandata. Hindi rin nagpakita ng paggalang si Kotsu at agad na nagbago ng anyo. Agad silang pinigilan ni Tsubaki, takot na baka sumiklab ang labanan. Sa tensyong parang kwerdas ng gitara, nagbabala si Shuko na kung hindi masisira ang Tokyo, tiyak na malilipol ang buong mundo. Matapang na tumutol si Chihiro, naniniwalang may paraan pa upang iligtas ang mundo nang hindi sinisira ang Tokyo. Nakakakita ng pag-asa rito, nagsimulang magpakita ng interes sa negosasyon ang Guardian Society. Sa sandaling iyon, tinawag niya si Yuri upang lumapit. Pagkakita nila kay Yuri, agad siyang itinuring ng buong samahan bilang kalaban at sabay-sabay na sumugod upang umatake. Mabilis siyang ipinagtanggol ni Chihiro, matapang na idineklara na kakampi si Yuri. Masasamang tingin ang ibinato sa kanya ng iba, iniisip na nalinlang si Chihiro, ngunit pinabulaanan niya ito sa pamamagitan ng ebidensya na si Yuri ang nagligtas kay Kopisu mula sa kamay ng kalaban. Tumayo rin si Kotsu upang magpatotoo, kaya pansamantalang kumalma ang paligid. Ikinuwento ni Chihiro ang kanyang mga panaginip na parang propesya at binigyang diin na tinulungan siya ni Yuri na baguhin ang tadhana. Ang buhay pa si Kudutsu ay malinaw na patunay. Hindi na maniniwala si Chihiro sa kapalaran at magtutuon na lang sa pagpapatuloy pasulong. Alam niyang ang plano ng organisasyon ay lipulin ang mga may dugong bayani. Dahil dito, nilikha nila ang malaking kawalan ng malay at ginawang mga lagusan ang mga tao. Napakasimple ng plano ni Chihiro. Hanggat nabubuhay pa ang mga may dugong bayani, hindi makukumpleto ng kalabang organisasyon ang kanilang sabuatan. Kung magtutulungan ang lahat, mas malaki ang tsansa ng tabumpay. May ilan ng unti-unting napaniwala, ngunit si Shuko ay hindi pa rin nagtitiwala kay Yuri. Para sa kanya, dalawa lang ang pagpipilian, masisira ang Tokyo o mawawala ang dugong bayani. Sinubukan pa ring mangumbinsi ni Chihiro, ngunit tila walang epekto kay Shuko ang anumang paliwanag. Gayunpaman, marami pa rin ang pumayag na sumuporta sa kanya, habang ilan ay maingat na nagpahayag na hindi dapat agad magtiwala. Samantala, sa base ng kalaban, alam na nilang tuluyang nagtaksil si Yuri. Tinawag siya ng malamig na ama niyang isang hangal na dalagang nalulong sa lalaki, ngunit naniniwala pa rin siyang may silbi ito. Inutusan niya ang mga tauhan na agad hanapin si Yuri. Patuloy namang sinubukan ng mamamahayag na kumbinsihin ang babaeng pulis na huwag magtiwala kay Chihiro, naniniwalang ang hinaharap ay hinabi mula sa nakaraan. Kung marumi na sa dugo ang mga kamay ni Chihiro ngayon, tiyak na babahan ng dugo ang hinaharap. Pinatay ni Chihiro ang sarili niyang ama upang mabuhay, ngunit nanatiling matatag ang babae, at sinabi lang na sumama ito sa kanya sa isang lugar para sa pagpapatunay. Ngayon, mag-isa nang nakaupo si Chihiro sa ilalim ng liwanag ng buwan, tahimik na nagmumuni-muni, nang dalhan siya ni Yuri ng isang tasa ng mainit na kakao.
Samantala, dinala ng pulis ang mamamahayag sa aklatan, kung saan nakatago ang mga tala ng kaso mula 13 taon na ang nakalipas. Dito, pinatunayan niyang hindi si Chihiro ang salarin sa pagpatay sa kanyang ama, taliwas sa paniniwala ng mamamahayag sa loob ng maraming taon. Itinago niya noon ang ilang mahahalagang dokumento nang malaman niyang si Chihiro ay may dugong bayani. Ayon sa mga tala, 13 taon na ang nakalipas, naganap ang isang porumang pagpapakamatay sa tahanan ni Chihiro. Pagdating ng mga pulis, dahil sa matinding takot, inamin ni Chihiro na siya ang pumatay sa kanyang ama. Ngunit pagkatapos noon, nawala lahat ng alaala niya. May mga bakas ng sakal sa kanyang leg. Ipinakita sa mga dokumento ng investigasyon na sinubukan ng ama niyang patayin siya, ngunit sa huli ay nagbago ng isip at siya na mismo ang nagpakamatay, iniwan ang isang huling habilin na sana'y ipagpatuloy ng anak ang kanyang buhay. Nanlumo ang mamamahayag. Gumuho ang paniniwala niyang pinanghawakan sa loob ng maraming taon. Bagaman bahagyang naunawaan niya ang katotohanan, hindi pa rin niya iyon matanggap. Isang kagyat na tawag ang tumunog, inuutusang lahat na magtipon sa simbahan. Ipinaliwanag ni Yuri na naghahanda na ang organisasyon upang simulan ang ikalawang dakilang kawalan ng malay, ngunit hindi pa niya alam ang mga detalye. Patuloy na nagtanim ng pag-aalinlangan si Shoko, pinapayuhan ang lahat na huwag pagkatiwalaan si Yuri, ngunit sa pagkakataong ito, karamihan ay piniling tumindig sa tabi ng babae. Walang magawa si Shoko kundi magnitngit ng ngipin at ideklara na pagsisisihan nila ito. Sa pamilyar na hardin ng mga bulaklak, naantig si Yuri sa tiwala ng lahat. Ipinahinga niya ang kanyang ulo sa kamay ni Chihiro, nakangiting kontento dahil sa wakas ay maaari na niyang tulungan siya. Masidhing nais ni Chihiro na maalala ang lahat tungkol kay Yuri, naniniwalang nagsimula ng umikot ang kapalaran. Kinuha ni Yuri ang isang libro, isang alaala na minsang ibinigay sa kanya ng ina ni Chihiro, at iniabot ito kay Chihiro. Sa sandaling nahawakan niya ito, agad siyang nahimatay, lulubog sa isa pang panaginip. Habang unti-unting bumabalik ang mga alaala ng pagkabata, ipinapakita ang pangyayari 13 taon na ang nakalipas. At sa sandaling iyon, lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ng babaeng pulis na tinusok. Samantala, ipinagpatuloy ng babaeng pulis ang kanyang investigasyon, ngunit aksidenteng nabitin ng kalaban. Matapang siyang nakipaglaban ngunit sa huli ay labis na nasugatan. Ang kalaban, na tinatawag ang kanyang sarili na Grim Reaper, ay nagsabi na dadalhin niya sa kanya ang isang requiem. Sa simbahan, sinamantala ni Shoko ang sitwasyon, sumisigaw na lahat ng ito ay bunga ng pakikinig sa kalaban. Nagpumiglas ang babaeng pulis upang makabalik, at nagawang iwan lamang ang huling senyales bago siya bumagsak at nawala sa mga bisig ng mamamahayag. Muling inatake ni Shoko si Yuri sa pamamagitan ng mga salita. Sa sandaling iyon, lumitaw ang ama ni Yuri na nagdulot ng maling akala sa lahat na siya ay isang traidor. Idineklara niya na iuwi niya ang kanyang anak na babae. Bilang tugon sa inaasahan sa mga mata ni Chihiro, wala namang sinabi si Yuri, tahimik lamang siyang lumingon upang sundan ang kanyang ama. Ngunit pagdating sa bahay, hindi siya tinanggap. Pinagbubugbog siya ng kanyang malupit na ama, pinarusahan, at iniutos na hindi na muling makapunta sa hardin ng mga bulaklak. Sa kadiliman, sa gitna ng dagat ng dugo, muling lumitaw ang madilim na imahe ng mamamahayag, na parabang hinahabol ng serye ng trahedya. Ipinanganak ng pangitain sa dugo ang hula na ang susunod na mapapahamak ay ang mamamahayag. Tahimik na nakatayo si Chihiro sa bubong. Kanina, pumunta siya sa Guardian Society upang yumuko at humingi ng tawad. Ngunit ang mga matang bumagsak sa kanya mula sa Guardian Society ay puno ng sisi at galit. Tumingin sila kay Tsubaki, sinasabing hindi kailanman makikipagtulungan ang society sa isang taong may ginawang krimen. Nadaya si Chihiro ng hangal na akala niya ay kaalyado, at ang pagkamatay ni Marie ay hindi mapatawad na ebidensya. Sinubukan ni Tsubaki na humingi ng tawad, ngunit ang mga salita niyang iyon ay hindi na makapagsalba ng anuman. Sinasabi pa nila na ang pagdadala ni Chihiro ng kristal upang ipalitan para sa kapatawaran ay katawa-tawa. Wala silang pangangailangan dito at ayaw na siyang makita muli. Lumiko sila, sinasabing wala silang oras para rito. Kahit si Tsubaki ay lumiko na rin upang sundan ang Guardian Society. Samantala, sa panig ng kalaban, nagsimula na ang plano. Ipinagpatuloy nila ang plano na gawing mga tao ang susunod na malaking unconsciousness. Isang kakaibang tunog ang pumailan lang, kumalat sa buong nakasarang silid, na nagdulot sa mga tao na unti-unting maging mga halimaw. Sa sandaling iyon, si Chihiro ay patuloy na pinapagalitan ng simbahan dahil sa pakikipagtulungan kay Yuri na nagdulot ng pagkasira ng kooperasyon sa Guardian Society. Wala siyang magagawa kundi humingi ng paumanhin. Ulit-ulitin ng nurse na hindi niya kailanman pinagkatiwalaan ang kooperasyong iyon. Na ang pagsira sa Tokyo ay marahil ang pinakamabilis na paraan upang makalaya. Ang nurse, matapos makinig, ay buntong hininga lang. Sinabi niyang kailangan niyang umalis upang ipagpatuloy ang pananaliksik, upang makahanap ng paraan para iligtas ang mundong ito.
Hinila ng journalist si Arrow, iginiit na kailangan niyang mabawi ang mahalagang datos at may sarili siyang plano. Nanatiling nakatayo si Shoko, mumura tungkol sa baluktot na ideal na tanging siya lamang ang naniniwala. Nang suriin ang datos, natuklasan ng journalist na maaaring napatay ang police officer dahil may natuklasan siyang napakahalagang bagay. Nangako siyang personal na hahamunin at hihigitan ito. Narinig ito ni Ero at nag-request na sumunod, handang maging kanyang katuwang. Sinusundan sila ni Chihiro. Mabilis na nahuli ng journalist si Chihiro na palihim na sumusunod. Nagtaka siya kung dumating si Chihiro upang patayin siya. Hinala niya na napanaginipan ni Chihiro ang kanyang kamatayan, at inisip niyang siya ang susunod na biktima ni Chihiro. Sinasabi na ang lahat ng ginagawa ni Chihiro ay para lamang kay Yuri at sa sarili niya, at hindi niya kayang baguhin ang nakatakdang kamatayan. Hindi ito maikakaila ni Chihiro, ngunit iginiit din niya na nais niyang baguhin ang kapalaran, ngunit hinarap siya ng malamig na pagtanggi. Sa huli, ang journalist at Aero ay lumayo pa rin, binabalaan siya na manatiling malayo sa kanila hanggat maaari kung ayaw niyang mamatay. Sa dilim, pinag-uusapan din ng mga kalaban. Tila natuklasan ang kanilang lihim na plano. Binanggit nila ang pagpatay kay Chihiro. Iginigit niya ang kagustuhang kumilos, ngunit tumanggi ang chairman, alam na ang natira kay Lai ay bulag na galit lamang. Galit na umalis si Ai, iniwan ang tattooed na lalaki na tumayo at provoke sa chairman. Sinasabi na si Chihiro ay isang tinik sa kanilang panig, at pinaalala kung paano na ipasok ni Chihiro si Uriya, ang Guardian Society, at halos nagkaisa ang simbahan. Kayang pag-isahin niya ang mga tao at maaaring sa hinaharap ay maging Crimson Lotus King. Kasabay nito, sa selda ng bilangguan, nakalublob si Yuri sa kanyang mga iniisip tungkol kay Chihiro sa pamamagitan ng isang litrato ng kanilang kabataan. Ang nurse ay nakaupo mag-isa sa laboratorio, nakatitig sa mga bato na iniwan ng Yumao. Samantala, si Kotisu ay pumunta upang hanapin si Tsubaki, sinasabi sa kanya na maaaring makaharap ng kapahamakan ang journalist. Nais niyang hilingin kay Tsubaki, sa pangalan ng Guardian Society, na tulungan siya. Tahimik na tumango si Tsubaki, sinasabing siya na ang kikilos para tumulong. Ang journalist noon ay nagrerepaso ng impormasyon, nakatingin kay Ero na nakatulog na, at napabuntong hininga, hindi tiyak kung binabantayan pa rin sila ni Tsubasa. Sa kanyang kamay ay may mapa na may mga lugar na bilog sa pula, at sa pagkakataon, iyon ay nagtuturo sa lugar kung saan minsang iniutos ni Shoko ang pagwasak sa Tokyo. Habang siya ay nag-iisip, napagtanto niyang palihim pa ring sumusunod si Chihiro sa kanya. Pumunta siya sa parke upang maupo at makipag-usap kay Chihiro. Mapanuyang natawa ang journalist, sinasabing wala na siyang pakialam kung mabubuhay man o mamamatay, dahil siya ang tanging nakaligtas mula sa pamilyang piniling magpakamatay. Tinignan niya ng diretsyo si Chihiro, tinatanong kung bakit ang isang taong minsang handang patayin ang sariling ama ay ngayon ay kumakapit sa buhay. Muling tinanong niya si Chihiro tungkol sa kaso noong taon na yon. Matatag na tumanggi si Chihiro, inamin na hindi na niya malinaw na naalala ang lahat. Ngunit mula noong araw na yon, namuhay na lamang siya sa pagdurusa, at minsan ay hiniling na sana ay namatay na siya noon. Gayunman, sa kanyang puso, mayroon pa ring dahilan para magpatuloy mabuhay, kaya't hindi pa siya maaaring mamatay. Sa kanyang mga mata ngayon ay nagliliyab ang titig ng isang taong uhaw sa buhay, hindi handang bumagsak, ang titig na matagal nang hinahanap ng journalist, ngunit kahit ganoon, hindi pa rin niya pinapatawad si Chihiro. Sandaling huminto ang journalist, saka sumama kay Chihiro patungo sa lugar kung saan nagsagawa ng investigasyon ang police officer. Doon, sinundan nila ang natitirang mga bakas na iniwan ng kaaway, lahat ng 7 artipisyal na hadlang. Biglang naambush silang 3 ng kaaway. Agad na tinamaan ni Arrow ng nakamamatay na hiwa sa dibdib. Nakita ng journalist na sila pala ang pumatay sa police officer. Umaksyon si Chihiro, umatungal at sumugod, ngunit ang mga multo ng mga patay ay kumapit sa kanyang mga binti, nagdulot sa kanya ng takot at pagkamadali. Sinamantala ng Reaper ang pagkakataon, ginamit ang mga sinulid upang itali siya. Tinawag siya ng journalist na gamitin ang kanyang enerhiyang dugo, ngunit wala siyang magawa sa ganitong kalagayan. Lumabas na ginamit ng kaaway ang kakilakilabot na musika upang itali ang isip at ikulong ang puso. Lumapit ang journalist sa kanyang tabi upang himukin siya, ngunit sinalubong siya ng isang hiwa. Si Aero, sa kabila ng malubhang sugat, ay sinubukang protektahan ang journalist at tuluyang tinaga. Iniutos niya sa kanya na mabuhay, saka siya naglaho sa kawalan. Sa sandaling iyon, biglang naalala ng journalist ang lahat. Narinig niya ang tila mga tinig ng mga yumaong mahal sa buhay, hinihikayat siyang ipagpatuloy ang buhay. Ngunit sa halip na ingatan ang sarili, agad siyang sumugod upang saluhin ang tama para kay Chihiro. Ipinahayag niya na ang layunin niya sa buhay ay usigin si Chihiro. Hindi niya matanggap na tinanggihan siya ng kanyang mga magulang. Kung may minamahal siya, gusto niyang makasama sila. Kaya't hindi niya matanggap ang Chihiro na tumangging mamatay kasama ang kanyang ama, ngunit tila nagkamali siya. Idineklara niya na ganap na inosente si Chihiro.
Sa isang iglap, tiningnan niya muli ang mga dokumento at natutunan ang katotohanang hindi kailanman pinatay ni Chihiro ang kanyang ama batay sa mga tala ng kaso. Pagkatapos siya ay bumagsak. Hinawakan siya ni Chihiro, ipinaalam kay Tsubaki sa himpapawid na ang kaaway na ito ang pumatay sa police officer. Hinabol ni Tsubaki ang kontrabida. Sa kanyang huling hininga, ipinagbulong ng journalist ang kanyang huling salita kay Chihiro. Gusto niyang mabuhay si Chihiro at balang araw, iniisip niya na magiging motibasyon si Chihiro para sa iba na mabuhay. Matapos sabihin ito, ang kanyang katawan ay naglaho sa kawalan, iniwan kay Chihiro ang isang makinang na pulang bato. Kasabay nito, sa ibang espasyo, nakaupo si Shoko kasama si Dux, nalaman na may isa pang umalis. Iniutos ni Dux na gawin nila ang kanilang makakaya, dahil ang paparating na plano ay konektado sa kapalaran. Ang kalabang organisasyon ay nagmamasid upang planuhin ang pag-atake sa isang malaking teatro. Si Reaper ang magiging pangunahing mga awit sa konsyertong iyon sa araw na iyon. Higit pa rito, ang pagtatanghal na ito ay nangangailangan ng pinakamahalagang kagamitan. At sa pagtatanghal na iyon, plano nilang wakasan ang lahat. Si Reaper ay aawit ng isang requiem para sa Crimson Lotus King. Sa huli, si Akira lamang ang handang sumama kay Tsubaki upang tulungan ang grupo ni Chihiro. Sa pamamagitan ng journalist, nalaman rin ni Chihiro ang lahat. Nakakabahala na ang journalist ay namatay na rin. Isang mabuting tao rin siya. Determinado si Chihiro na sa anumang paraan ay itigil ang plano ng kaguluhan at mabuhay. Nagpunta ang lahat sa simbahan upang talakayin ang plano ng pakikipagtulungan. Patuloy si Shoko sa pang-aasar tungkol sa pagkamatay ng police officer upang lumikha ng hidwaan. Ngunit nanatiling kalmado si Tsubaki na nagmungkahi na ito ay dahil siya lamang ang kumilos. Gumuhit si Dux ng mga bituin sa kisam, bumubuo ng konstelasyon ng Big Dipper. Kapag kumpleto na ang konstelasyong ito, magaganap ang ikalawang malaking otomatikong pagkakalimot at halos zero ang tsansa nilang mabuhay. Kinalkula ni Chihiro na kailangan lamang nilang pigilan ang ritual bago ito makumpleto upang magkaroon ng pagkakataon na iligtas ang maraming tao. Ayon sa mga bakas na iniwan ng police officer, ang huling susi ay nakatago sa Infinite Theater, isang istrukturang itinayo ng Avel Science Organization. Tumawa si Shoko na nagsasabing sa wakas may nagawa na ring kapaki-pakinabang ang journalist. Pang-asar pa niyang sinabi na tiyak na tuwang-tuwa si Chihiro ngayon dahil nawala na ang tinik sa kanyang panig. Kahit humiling si Chihiro na huminto siya, nagpatuloy pa rin siya sa pang-asar. Naramdaman ni Sir Tid ang hindi komportable at pati si Tsubaki na hirapang magustuhan ang babaeng ito. Sinabi ni Chihiro sa kanyang sarili na siya ang hihinto sa lahat gamit ang sariling kamay, na siya ang magtatapang na tutindig laban sa malupit na kapalaran na itinakda na. Ngumisi si Dux na parang nakakita na ng bahagi ng hinaharap. Nakatayo sa tabi ng glass door ang ama ni Yuri, kinakalkula ang ikalawang malaking otomatikong pagkakalimot na malapit nang magsimula. Bagaman tila perpekto ang planong ito, inisip niyang dapat pa ring maging mapagbantay. Itinuturing niyang wala ng silbi si Yuri para sa mas malalaking plano. May nagsabi sa grupo tungkol sa isang tao na hindi pa kumikilos, tinawag niya ang taong iyon na obra maestra at nagbabala laban sa paghahambing kay Yuri. Nagtaka si AI kung lahat ba ng experimental subjects ay ginagamitan niya ng ganitong trato. At sumagot siya na hindi na niya maalala ang anumang kabiguan, pagkatapos ay nagbanta na kung hindi magiging kapaki-pakinabang sila, siya ay aalisin. Gayunpaman, tinanggihan niyang payagan si Yae na patayin si Chihiro nang iminungkahi nito, sa halip ay inatasan siyang bantayan ang isa pang lokasyon, isang utos na ikinainis ni Lai ngunit hindi niya pinangahas na labagin. Nang hindi maintindihan ni Lai kung bakit ganito ang trato sa kanya ng chairman, isang matigas ang ulo sa sulok ng silid ang nagsabi na kung siya sige, maaaring baliwalain niya ang lahat at maghintay lamang para sa paghihiganti, kasama na ang banal na bato. Pinagtibay ng ama ni Yuri na ganap at walang pasubaling ang kanyang desisyon. Lumabas siya at nakatagpo si Yuri. Kasama ang isang bagong recruit, sinaway nila siya, sinisisi na dapat ay napatay na siya kay Yuri noon at ipinagpatuloy na labanan si Chihiro. Pinaniniwalaan ni Haru na lahat ay kasalanan ni Yuri dahil sa kanyang pagkasimp sa mga lalaki mula sa kalabang panig. Si Tsubaki ay naglilinis ng kanyang sasakyan sa libreng oras nang dumaan ang bagong recruit na si Haru. Inisip niya na napaka-bold ng lalaking ito. Iniabot nito sa kanya ang isang liham na nag-aanunsyo na ngayong araw ang pagdadala ng artipisyal na banal na bato. Dahil sa balitang ito, agad nagtipon-tipon ang lahat sa simbahan, pinag-uusapan kung ito ba ay isang bitag o isang hamon. Kung balak ng grupong kontrabida na gawing bihag sa teatro ang lahat ng tao, kapag dumating ang grupo ni Chihiro, maaari nilang gawing halimaw ang lahat. Ang senaryong ito ay magdudulot na ang ikalawang araw ng pagbagsak ay gawing irreparable chaos ang Tokyo. Malupit na kinwenta ni Shoko ang pagsasakripisyo sa lahat. Agad na nagplano si Chihiro, naniniwala na basta man-neutralize nila ang piano bago magsimula ang pagtatanghal ng artist, maaari nilang mabasag ang epekto ng sound circuit. Ang plano ay tila simple ngunit puno ng panganib.
Alam ni Chihiro na kailangan niyang kumilos ng eksakto. Nag-isa sa hardin ng mga bulaklak bago umalis, inisip niya ang lahat, nagtataka kung sino ang susunod na magsasakripisyo. Muling bumalik ang mararahas na imahe, parang isang nakakatakot na eksena, ngayon kasama ang maraming tao. Napansin ito ni Dux at sinabi na kayang pasukin ni Chihiro ang panaginip ng iba, na tila masyado na siyang sanay sa dugo sa kamay at hinahanap niya ang pagtubos higit sa sinuman. Sinabi ni Dux na hindi pa tuluyang natalo ni Chihiro ang kapalaran, ngunit nagising si Chihiro, ngayon ay hindi na natatakot. Ang kanyang malabong paniniwala ay naging malamig na determinasyon na kaya niyang gawin ito. Sa gabi ng aksyon, sa teatro, matatag na nakatayo si Lei na nagdulot kay Haru na paalalahanan siya. Iniulat ni Haru na darating si Chihiro ngayong gabi. Nagulat si Lei nang malaman na nagpadala si Haru ng liham sa grupo ni Chihiro para bigyan siya ng pagkakataong patayin siya. Naniniwala si Haru kay Lei. Agad na nagpatuloy ang grupo ni Chihiro patungo sa lokasyon sa lahat ng paraan. Nang sila ay dumating, nagamit na ng grupong kontrabida ang mahika ng pagbabago upang gawing mga halimaw ang mga gwardiya. Nagsimulang tumugtog ang artist sa entablado ng mga nakakabighaning nota na nagpapakita ng mga manonood na parang walang kaluluwa, habang sa likod ng entablado ay naganap ang magulong labanan. Sinira ni Chihiro ang pader at mabilis na tumungo sa entablado na may layuning patayin ang artist bago niya matapos ang kanyang pagtatanghal. Ngunit lumitaw si Yae na humarang sa kanyang daan. Bigla ang nabigo ang planong sorpresang atake sa isang iglap, malinaw ang pagkabigo sa mukha ni Chihiro nang makita niyang hindi naayon sa plano ang lahat. Ipinakita ni Lei ang kasiyahan sa kalituhan ng kalaban na lalong nagpainit sa sitwasyon. Ngunit naabot na ng pagtatanghal ang pagtatapos. Ang tunog ng Reaper ay nagdala sa lahat sa bingit ng sakuna. Nabigo ang plano ng grupo ni Chihiro. Ginawa ng artist na Reaper na mga halimaw ang lahat. Sa kaguluhan, muling bumalik ang masakit na alaala kay Chihiro. Naalala niya ang mga pagkakataong hinarap niya at pinatawan ng leksyon si Vai. Itinuro niya kay Lei ang leksyon. Ngunit pagkatapos, pinagtaksilan si Vai ng Reaper at siya ay tinusok. Agad na ginamit ang sitwasyong ito upang simulan ang isang massacre na nagpapaniwala sa mga kumonspirador na lilitaw ang Crimson Lotus King sa gitna ng pagkawasak. Bigla, nagising ang malalim na kapangyarihan sa loob ni Chihiro, ang tanda ng Crimson Lotus King na kumikislap na parang malamig na sinag ng liwanag, nakita na matagumpay na na-activate ni Lei ang Crimson Lotus King. Pinaniwala ng Reaper na nagampanan na ni Lei ang kanyang layunin. Pinatay niya si Lei. Si Haru ay desperadong sumugod upang maghiganti para sa kanyang nakatataas, ngunit natusok siya ng Reaper. Ngunit hindi siya namatay dahil sinalo ni Akira ang tama para sa kanya. Pinuri ng Reaper, sinasabing maganda ang mamatay para sa minamahal. Pagkatapos, inactivate ni Chihiro ang kanyang Crimson Lotus King mode at sumugod upang labanan ang Reaper. Nagaganap ang pilosopikal na labanan sa ere at nagawa niyang wasakin ang halimaw ng Reaper. Malinaw na ipinakita ni Shoko ang kasiyahan, naniniwala na tama ang direksyon ng plano. Samantala, sa ibang lugar, niyakap ni Yuri ang mababang babae at umiiyak ng matindi dahil nabigo ang plano, hindi na niya magagawa ang isa pang malaking kawalan ng malay. At bumukas ang bibig ng batang babae, si Chiyo, upang tawagin siyang ama. Nagagalak si Churi na naipigilan ang pangalawang malaking kawalan ng malay, iniisip na mula ngayon ay magiging mapayapa na ang mundo. Tinawag ng ama ni Yuri ang kanyang dalawang anak na babae, sina Yuri at Chiyo, sa kanyang tabi. Tinignan niya sila ng malamig na mga mata at inanunsyo na mula ngayon, magsisimula na ang tunay na labanan, na panahon na upang iwan ang lahat at pumasok sa bagong mundo. Iniligtas niya si Chiyo para sa mismong araw na ito. Agad na bumigat ang atmosfera sa silid habang ang mga tauhan ay bumulong na ngayon ay dapat nilang unahin ang pag-aalis kay Chihiro. Ang mga salitang ito ay bumagsak na parang malupit na utos na nagulantang si Yuri. Pinilit ng mga tauhan ang kanilang pinuno na ipaliwanag ang lahat sa kanyang anak na babae. Ginamit niya ang pagkakataon upang tumingin kay Yuri at siraan si Chihiro, sinasabing pumatay ito ng 2 tao sa kanilang panig at ng libu-libong kopya. Ipininta niya ang imahe ng isang traidor upang patatagin ang kanyang dahilan ng galit. Nanatili ang pananampalataya ni Yuri kay Chihiro, ngunit lumiwanag ang screen sa silid na nagpapakita ng mga footage ni Chihiro na gumagawa ng mga kakilakilabot na bagay. Ang mga imaheng ito ay parang suntok sa kanyang marupok na tiwala. Sa simbahan, ipinagyabang ni Shoko kay Dux na nagtagumpay ang plano. Nawasak niya ang mahiwagang bato na pumipigil sa pangalawang malaking kawalan ng malay. Bagamat marami ang namatay, ipinagyabang ni Shoko na para bang karapat-dapat siya sa malaking papuri, habang sabay na sinisisi ang organisasyon na lalong nagpahirap sa kaayusan ng paligid. Pinagtibay ni Sir Tid na si Chihiro ang Crimson Lotus King, ngunit tumugon si Shoko na tanging ang huling nakaligtas ang kwalipikadong Crimson Lotus King, at naniniwala siya na siya lamang ang karapat-dapat dito. Lumingon siya kay Dux para humingi ng alyansa, ngunit nakangiti lang si Dux.
Sa ospital, nakahiga si Haru at Akira nang walang malay na may malubhang sugat. Sa kabutihang palad, dumating si Sir Tid sa tamang oras upang gamutin sila at dalhin sa ospital, habang iniwan ni Shoko ang lahat at nagmadaling wasakin ang mga fossil na bato, isang aksyon na kalaunan ay ipinagyabang niya bilang sariling tagumpay. Hinulaan nila na magugulat din si Haru na ang taong hinahabol ay siya ring nagligtas sa kanyang buhay. Habang palaging naniniwala si Chihiro na may paraan upang iligtas ang lahat, hindi niya ginagawa ang mga bagay para sa personal na karangalan lamang. Iniisip ni Chihiro kung paano ililigtas ang lahat. Sa kanyang isipan, muling lumilitaw ang mga madugong larawan at mga taong nahuhulog. Dahil dito, naging balisa siya. Pumunta ang doktor at si Chiyu sa isang misteryosong lugar. Sa lahat ng bagay, palaging hinahayaan niyang si Chiyu ang humawak sa lahat ng hindi nakikialam. Inilunsad ng maliit na batang babae ang isang aparato na ikinasya niya. Naibalik nito ang eksperimental na bahay ng doktor at ng ina ni Chihiro mula noon. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng aparatong ito, kahit mabigo ang pangalawang pagbagsak, maaari pa rin niyang pilitin buksan ang gate. Kasama sa kalkulasyong ito ang napakalaking panganib. Masisira ang Tokyo. Ngunit wala siyang pakialam sa anuman. Kailangan lamang niyang makita ang ina ni Chihiro kahit isang beses na para sa kanya ay higit na sapat. Handa siyang isakripisyo ang buong mundo para sa taong nasa kabilang mundo. Sa simbahan, isinumpa ni Shoko si Chihiro dahil nakuha nito ang pagkakataon niyang magtanghal sa harap ni Dox. Naniniwala siya na hindi karapat-dapat si Chihiro na maging Crimson Lotus King. Siya ang siyang hahadlang sa malaking kawalan ng malay at kukunin ang posisyong iyon. Nais niyang mawala na agad si Chihiro. At naisipan niyang gumawa ng masamang plano, patayin ang lahat para siya ang maging huling nakaligtas. Biglang lumitaw ang Reaper mula sa kung saan, na tila sinasabi na nadungisan na ang pag-isip ni Shoko, at marahang naglaho gaya ng paglitaw niya. Nahulog ang kandila sa simbahan, sinunog ang isang buong bahagi ng espasyo. Samantala, pinipilit ng ama ni Yuri na manood siya ng mga video ni Chihiro na pumapatay ng tao, at unti-unti siyang pinapanlinang. Gustong lumingon ni Yuri pero pinilit siya ng ama na panoorin ito mula simula hanggang katapusan. Naniniwala ang ama na unti-unting nauubos si Chihiro sa bisa ng kapangyarihan ng Crimson Lotus King at hindi niya namamalayang sinasapupo niya ang sarili. Malamang mawalan siya ng kontrol at sisirain ang lahat. Naniniwala ang ama na si Yuri lamang ang makapagliligtas kay Chihiro, pipigil sa kanyang maging Crimson Lotus King. Nagtipon ang lahat sa simbahan. Patay na si Shoko, naiwan na lamang ang isang bato. Dumating si Dux na waring walang pagdadalamhating ipinakita sa pagpanaw ni Shoko at inanunsyo ang isang bagong hakbang mula sa partido ng kalaban. Plano nilang dalhin ang Tokyo sa isang bagong mundo. Sa pagkakataong ito, hahayaang magpasya ang lahat kung anong aksyon ang gagawin. Nagalit si Chihiro, malinaw na naalala na ang orihinal na plano na sirain ang Tokyo ay galing kay Shoko. Umupo si Yuri sa tabi ng kama, nag-aalala habang naaalala ang mga salitang ginamit ng kanyang ama para manipulahin siya. Labing-labis ang kanyang pag-aalala para kay Chihiro. Pumunta siya sa pamilyar na bahay, kung saan matagal nang nakaupo si Chihiro. Gaya ng dati, dinala niya kay Chihiro ang isang bagong timplang tasa ng mainit na tsokolate. Kahit magkaibang panig sila, ang damdamin sa pagitan nila ay hindi kailanman magbabago. Umupo si Chihiro sa lumang bahay, iniinom ang tsokolate na dinala ni Yuri. Ang lasa nito ay nagbabalik ng mga lumang alaala at nagpatibay kay Yuri na siya ay nananatiling pareho. Hindi siya makapaniwala na kaya niyang maging tulad ng ipinakita sa screen. Inamin ni Chihiro na minsan ang kanyang mga aksyon ay may dalang mabigat na kalupitan. Ngunit naniniwala siya na kung hindi siya kikilos sa sariling mga kamay, hindi niya maililigtas ang mga banta ng ulap at mga ritual. Para sa kanyang mga ideal, tinanggap ni Chihiro ang pagdumi ng kanyang mga kamay sa dugo. Nagulat si Yuri at nahulog ang tasa ng tsokolate, nakikita ang pagbabago sa kanya. Bago tumayo si Chihiro upang umalis, hinawakan siya ni Yuri sa kamay, nakiusap na huwag na siyang pumatay. Ngunit sinabi ni Chihiro na ngayon ay pinipilit siyang lumaban. Nagpatuloy ang panloob niyang labanan hanggang sa muling magkaroon ng bagong plano ang organisasyon, at patuloy siyang tumangging iwasan ang misyon na tila ipinagkatiwala sa kanya ni Inoki at Kakihara. Nakiusap si Yuri sa kanya, sinasabing siya lamang ang kailangan niya. Hiningi niya nakalimutan ni Chihiro ang pagiging Crimson Lotus King at manatili sa kanyang tabi. Gusto niyang tumakas sila sa isang lugar na sila lamang dalawa. Tumanggi si Chihiro at umalis. Walang ibang paraan na nakita ni Yuri. Nagbago siya upang pigilan si Chihiro. Inaklas siya ni Sir Tid, sinasabing nakaka-distract si Yuri kay Chihiro. Nagbago na si Chihiro mula nang dumating si Yuri, kaya siya ay panganib na kailangang alisin. Papatayin ni Sir Tid si Yuri upang maibalik si Chihiro. Sinubukan ni Chihiro na makialam, ngunit biglang nagulat sa tensyong iyon nang patayin ni Yuri si Sir Tid. Namangha siya sa aksyon na yon.
Mabilis na lumipad si Yuri palayo, ang kanyang isipan nalilito sa matinding ginawa. Sinabi niya na wala siyang alam, nagpanik lamang siya. Kasabay nito, pinagana ni na Doktor at Chiyo ang sistema. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang signal ng pagkawasak. Ang pinakanatatakot nila ay nagsimula na. Ang buong lungsod ay nalubog sa dilim at mga nakasisirang buhawi. Kahit 4 lamang ang magkasama, nanatiling determinado ang grupo ni Chihiro na iligtas ang mundo. Lumitaw si Dox, nagdala ng bagong impormasyon. Ang sentro ng aparatong ito ng pagkawasak ang kumitil sa buhay ng ina ni Chihiro at kailangan nilang sirain ang aparatong ito. Matapos magbigay ng pananalig sa isa't isa, sabay-sabay silang lumipad. Ang lahat ng sulok ay nalulubog sa kabuluhan. Parang nilulunok ng buong lungsod. Masayang pinuri ng doktor ang kanyang gawaing pananaliksik, naniniwala na nakatulong ang aparatong ito na pagdugtungin ang dalawang mundo. Kung ganito ang mangyayari, matitiyak ang pagkawasak ng Tokyo. Habang lumilipad sa himpapawid ang grupo ni Chihiro, bigla silang hinarang ng panig ng mga kontrabida. Hinangad ng Reaper Artist ang buhay ni Chihiro upang ayusin ang lumang galit. Sa kabuluhang iyon, nagpasya ang lahat na iwan si Chihiro mag-isa. Iniwan nila siya upang harapin ang musikero na Reaper at lumipad patungo sa punong himpilan ng organisasyon. Ang taong nakatayo roon ay nanatiling kalmado habang patuloy na umaatake upang pahinain ang espiritu ng kanyang kalaban. Sinabi ng kalaban na ang kanyang mga kamay ay nabahiran ng makasalanang dugo, na siya ay isang mamamatay tao. Nakatayo si Chihiro sa gitna ng pagbaha ng mga salitang iyon, malalim na nararamdaman ang lahat ng sugat na naipon sa kanyang puso. Voluntaryong niyakap niya ang lahat ng kasalanan, inamin na babawiin niya ang lahat upang maging ligtas ang kanyang mga kasama. Hindi niya kailangan ng kapatawaran. Ang natitirang 3 kaibigan ay lumipad patungo sa punong himpilan na kanilang tinutungo, ngunit ito'y isang karaniwang bahay lamang. Ang mga sahig at pasilyo ay kahawig ng alaala ng isang pamilyang minsang nanirahan doon. Kinumpirma ni Dux na ang propesor at ina ni Chihiro ay minsang nagsaliksik sa lugar na ito. Ang tila walang kaugnayang paraan ng pagsasalita ni Dux ay nagdulot ng hindi komportableng pakiramdam sa buong grupo. Nagkatinginan sila na puno ng pagdududa bago tuluyang nagtuon sa kanilang layunin. Sumugod si Tsubaki upang hiwain ang kalaban, buong pagmamalaking idineklarang siya ay hindi matatalo. Umuusbong ang labanan sa entablado ng Reaper Artist. Sinikap lumaban ni Chihiro, ngunit siya'y tinaga at nawalan ng malay. Bumagsak siya ng walang malay, may malamig na bakal sa kanyang dibdib. Sa kanyang pagkawala ng malay, nakita niya ang sarili niyang lumilipad sa isang malaking lawa ng dugo. Lumitaw ang panaginip na parang paulit-ulit na eksena, ang mga sigaw ng mga yumao ay umaalingaw-ngaw. Naisip ni Chihiro na sa wakas, siya na ang oras na harapin ang kapalaran. Lumitaw ang imahe ni Dux, ganap na iba kaysa sa karaniwan. Hindi na siya simpleng tagamasid lamang, kundi nagbago bilang isang mensahero na nagdadala ng mga panaginip sa kanya. Ngayon lamang naunawaan ni Chihiro na siya ang nasa likod ng lahat ng mga hula at alaala. Pinukaw siya ni Dux sa pamamagitan ng mga ilusyon. Ibinunyag ni Dux na ang lahat ng kanilang naranasan ay tila isang palabas na inuulit, bawat aktor at detalye ay parang template. Ang tanging bagay na makakabago sa kinalabasan ay ang kalooban ni Chihiro. Hindi maintindihan ni Chihiro kung bakit siya palaging kailangang magdala ng lahat, na hindi kailanman pinapatawad sa mga palabas na ito. Sa paligid ng Tokyo, maraming halimaw ang sumulpot mula sa gitna ng pulang ulap. Naging isang labanan ang mga kalye. Ang mga kasama niya ay pumunta upang sirain ang mga halimaw, na iiwan sina Tsubaki at Kotsu na mag-isa. Ipinagtapat ni Kotsu na sobrang saya niya na mag-isa kasama si Tsubaki, na nagpula sa mukha ng babae sa hiya. Inamin ni Kotsu na hindi siya magaling sa pagkuha ng tamang damdamin sa sitwasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, mahusay siyang nanligaw sa dalagang mababa ang tinatayang katayuan, ayaw niyang mamuhay ng may panghihinayang. Sa villa kung saan nagtatago ang doktor, sinubukan niyang palakasin ang loob ni Chiyo gamit ang matatamis na salita, ngunit nahuli ni Chiyo ang kanyang tunay na mukha. Alam niya na ginagamit nito ang damdamin upang gawing kasangkapan ang mga bata para sa kanyang ambisyon. Naiintindihan niya na kahit ang ina ni Chihiro ay nahulog sa panlilinlang na ito. Ang doktor ay isang mandaraya lamang, at ang tanging mahalaga sa kanya ay ang sarili niya. Sumigaw ang doktor sa galit ng questionin, nagbabanta at nangungulit. Ngunit ang mga salitang iyon ay nagpakita lamang ng kanyang takot. Tumayo ng matuwid si Chiyo at pinilit siyang manahimik. Sinabi niya na siya ay nilikha mula sa mga gen ng doktor at ng ina ni Chihiro, kaya alam niya ang lahat ng lihim. Inakusahan niya na hindi kailanman minahal ng ina ni Chihiro ang doktor. Ang tanging pagmamahal niya ay para sa kanyang tunay na pamilya. Kahit gaano pa kahirap subukan ng doktor na buksan ang gate, hindi siya nandyan upang hintayin siya. Ang tanging hiling niya ay makabalik sa kanyang pamilya. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa maskara ng doktor.
Dumating ang nurse sa tamang oras, at ang kanyang matapang na aksyon ang nagdulot ng takot sa doktor, kaya siya tumakas. Isang eksena na nagdulot ng pag-urong ng lahat ng plano niya. Nagbago ang anyo ng nurse at Chiyo, naghahanda para sa labanan. Samantala, si Chihiro, kahit nasasaktan at pagod na, ay patuloy na tumangging sumuko. Pinilit niyang bumalik sa labanan, sumugod sa pakikipaglaban na may determinasyon na mabuhay at lumaban hanggang sa huli. Ang mga namatay ay nagbigay sa kanya ng pag-asa na mabuhay sa anumang halaga. Sa isang iglap, tinusok niya ang kanyang kalaban sa entablado, sinunog ang kaaway ng pagkawasak. Inakala ng Reaper na iniwan na niya ang kanyang pagkatao. Mabilis na pinuksa ni Chihiro ang Reaper at ang kanyang mga kasama. Dumating ang Guardian Society upang salubungin si Tsubaki sa panahong ito. Inakala nilang lumalabag siya sa titulo ng Guardian at hindi nakarapat-dapat sa pangalang iyon. Pinataboy nila ang isang pangkat ng mga halimaw, sinasabing ginagawa lamang nila ang kanilang tungkulin. Samantala, ang nurse at Chiyo ay patuloy pa ring naglalaban ng matindi. Ang relasyon nila ay puno ng sama ng loob at mga paratang. Tinawag ni Chiyo na may depekto ang nurse. Matatag na itinanggi ito ng nurse. Nagtagisan sila upang pigilan ang makina, ngunit hindi napigilan ni Chiyo ang operasyon ng kagamitan. Ang tunog ng bakal ay umuungol na parang kampana ng kamatayan. Ang doktor, halos baliw sa paniniwalang malapit na niyang makamtan ang kanyang inaasam, ay sa pilitang tinapakan pababa ng isang tauhan. Ang marahas na kilos na ito ang sumira sa kanyang patologikal na sandali. Lumitaw si Dux. Ang impormasyon mula sa kanya ay nagpalamig sa dugo ng lahat. Ayon kay Dux, iisa na lamang ang paraan. Kailangang isakripisyo ni Chihiro ang kanyang sarili upang selyuhan ang makasalanang ugat. Tanging ang kanyang kamatayan ang makakapahinto ng makina ng tuluyan. Napakatatag ng loob ni Chihiro na isakripisyo ang kanyang sarili. Ngunit si Yuri ay tumayo sa harap ng makina bilang hadlang. Ginamit niya ang buong katawan niya upang pigilan ito. Hindi niya gustong mamatay si Chihiro. Nais lang niyang pangalagaan ang kanyang buhay. Napagtanto ni Yuri na nagbago na siya, kaya tinanggap niyang sundan ang sarili niyang pagkakamali. Nahulog ang dalawa sa matinding labanan ng isip at katawan. Sa huli, napagtanto ni Yuri na hindi niya siya mahahadlangan magpakailanman. Pinayagan niya si Chihiro na gawin ang kinakailangan, ngunit humiling na isama siya. Hindi niya gustong maiwan, dala pa rin niya ang kapangyarihang makakatulong. Mahigpit na naghawak ang dalawa sa kamay, naglakad patungo sa pintuan na unti-unting bumubukas. Ang pintuan ay parang isang talim sa pagitan ng dalawang mundo. Ang kanilang mga hakbang ay nagmamarka sa gilid ng hangganan. Sa huling sandali, pinakawalan ni Chihiro ang kamay ni Yuri. Nais niyang mabuhay siya sa halip na siya. Para sa kanya, wala sa mundong ito ang mas mahalaga kaysa kay Yuri. Kailangan niyang tiyakin na magpapatuloy ang buhay. Nais niyang pangakuan siya ni Yuri na mabubuhay siya. Walang magawa si Yuri kundi sumang-ayon. Lumipad si Chihiro sa pamamagitan ng pintuan at natunaw sa liwanag. Nagbago ang kulay ng walang laman na kalangitan. Dahan-dahang bumalik ang asul na liwanag. Malaya na nahulog si Yuri sa lupa, niyakap ang espasyong kahapon lang ay tinatangan ni Chihiro. Ang pagkawala ay sumilong sa kanyang puso na parang sugat na hindi kailanman maghihilom. Sa labas, nagtipon ang natitirang grupo upang kunin ang natitirang mga piraso. Sinimulan nila ang muling pagtatayo ng bagong mundo mula sa mga abo. Nagsimula ang gawaing pag-aayos at pagpapagaling. Maliit na pundasyon ang naipasa. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Ang grupong kontrabida ay may natitirang isang nakaligtas. Ang taong iyon ay siya ring nagtulak sa doktor mula sa mataas na gusali.